Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 271 hanggang 300. Kabanata 271, pagkita ng pasyente sa site. Kalokohan. Nakakunot ang mga kilay ni Fernando Lee na halos tila nagpiga ng tubig. Palibhasa'y nakaharap si Julius Reed sa ganitong paraan, habang iniisip niya ito, mas lalo siyang naiinis, na para bang may hawak na palayok sa kanyang mga kamay. Kung isasaalang-alang ang dalawang tulang iyon at ang huling dalawang karakter, karamihan sa mga taong naruroon ay hilig na maniwala sa paliwanag ni Julius Reed. Ngunit talagang hindi maamin ni Fernando. Sa sandaling aminin niya ito, mawawala ang lahat ng kanyang dignidad, at ang kanyang katayuan sa loob ng bilog ay bumagsak ng husto. Higit sa lahat, paano siya titingnan ni Sofia Leocadia pagkatapos? Ito ang lahat ng iyong mga haka-haka. Ang mga ito ay hindi ka panipaniwala. Kung hindi ka magbibigay ng anumang iba pang ebidensya, ako ay susunod sa aming pastahan at patumbahin ang iyong 4 na ngipin sa harap, banta niya. Malungkot ang mukha ni Fernando, at mahigpit na nakakuyom ang kanyang mga kamao. Mula sa kanyang pagkabata hanggang sa kanyang pagtanda, walang sino man ang nangahas na magwala sa kanya ng ganito. Ipinanganak na may pilak na kutsara sa kanyang bibig, nasiyahan siya sa pagsamba ng lahat sa kanyang paligid, sa paaralan man o sa lipunan. Ang pagbanggit lamang ng pangalan ng Lee family ay magpapayuko ng may paggalang sa sino mang amo. Ngunit ngayon, paulit-ulit siyang hinamon ng isang tao, na sinadyang tiisin ang kahihiyan sa harap ni Sofia Leocadia at isang grupo ng mga kaakit-akit na binata at babae. Anak, sinasadya mo bang maghanap ng gulo? Maya-maya lang, lumabas mula sa crowd ang isang binata. Lumapit siya kay Julius Reed at buong pagmamataas na sinabi, kung alam mo kung ano ang mabuti para sa iyo, bubunutin mo ang iyong mga ngipin at gagapang na parang aso. Kung hindi, hindi ka tatutol ng mga kapatid dito na paalisin ka. Matapos ilabas ang pagbabanta, tumawa siya ng malamig, madala ka man sa crematorium o sa morgue pagkatapos, hindi namin magagarantiya. Eksakto. Masyado mo talagang pinahahalagahan ang iyong sarili, tinatanggihan ang kabaitang iniaalok sa iyo. Pusta kay Young Master Lee, sino ka sa tingin mo? Ikaw ba mismo ang gagawa, o tutulungan ka namin? Dahil alam niyang si Fernando mismo ay walang paraan para kumilos, agad na sumugod ang mga empleyado ng kanyang mga empleyado, na nagbabanta kay Julius Reed ng mabangis at malademonyong ekspresyon. Ang mahusay na pagganap sa sitwasyong ito ay posibleng makakuha ng pabor sa kanilang mga pamilya mula sa Lee family, kahit isang maliit na pakikipagtulungan ay maaaring mga hulugan ng walang katapusang pera. Naunawaan nila ang prinsipyong ito ng napakalinaw. Oh, so alam ni Young Master Lee na naliligaw siya at nagdala siya ng isang pakete ng mga aso para suportahan siya. Napapaligiran ng isang grupo ng mga kabataang lalaki, si Julius Reed ay hindi nagpakita ng anumang takot. Tingnan mo ang grupong ito. Tiningnan niya ang isa sa mga binata, mapatla ang kutis at mahina ang mga binti, malinaw na isang kaso ng labis na pagpapalayaw. Ikaw ay ganap na walang lakas, para lamang sa palabas. Ikaw, ang binata na si Julius Reed ay itinuro na namumula sa galit at sumagot, puno ka ng tae. Sa hindi kalayuan sa binata, pare-parehong nalipat ang tingin ng lahat sa isang babae. Anong tinitingin-tingin niyo sa akin? Nakakahiya, Primrose Leocadia. Walang kwentang bagay, nakipaghiwalay na ako sayo. Ang babae na pulang-pula na rin ang mukha, tumalikod at tumakbo palabas. Valentino Michael, huwag kang pumunta. Tinadyakan ng binata ang paa at parang kuneho na hinabol. Agad na napuno ng tawa ang tensyon na doon na lobby. Ikaw ay isang talamak na naninigarilyo, madalas na nagigising sa sakit sa kalagitnaan ng gabi, at palagi kang dumaranas ng pamamaga ng lalamunan. Kung hindi mo ito magamot sa lalong madaling panahon, ito ay halos kanser sa baga. Bumaling si Julius Reed sa isa pang binata, ngunit medyo huli na ang lahat ngayon. Divine Doctor, mangyaring iligtas ako.
Nang marinig ang mga salita ni Julius Reed, ang dating mayabang na binata ay lumuhad sa lupa, ang kanyang mukha ay nakamamatay na mapatla. Pakiusap, iligtas mo ako. Ang inilarawan ni Julius Reed ay eksaktong tumugma sa mga sintomas ng binata, gabi-gabi, nagigising siya sa sakit, at kamakailan lang, madalas namamaga ang kanyang lalamunan. Sa kabila ng pagbisita sa ospital, hindi pa natukoy ng mga doktor ang problema. Ngayon, pagkatapos ng sinabi ni Julius Reed, kasabay ng naunang engkwentro sa binata na may kidney deficiency. Sa katunayan, alam ng lahat sa bilog na talagang walang kakayahan ang binata, ngunit walang nagturo nito. Bakit kita ililigtas? Pagalingin mo para lang puntahan mo ako. Pakiusap, wala akong sakit sa ulo. Lumingon si Julius Reed sa ibang lalaki, hindi man lang siya pinansin. Nang bamaling ang tingin niya sa lalaki, medyo natakot siya. Dumaan lang ako, walang kinalaman dito, pupunta ako ngayon. Hindi na hinintay na magsalita si Julius Reed, agad na umalis ang binata. Sa isang iglap lang, nagkalat ang mga taong nagkukumpulan sa paligid ni Julius Reed, naiwan lamang ang binata na may sakit sa baga na nakaluhod pa rin sa paanan ni Julius Reed. Sa ilang salita lang, tumahimik ang lobby ng hotel. Ang binatang ito kaya ay ang Divine Doctor. Napuno ng pagtataka ang mga mata ni Sofia Leocadia, walang nagnanais na maging outstanding si Julius Reed kaysa sa kanya. Tigilan mo na ang pagkabigla sa karamihan sa iyong kalokohan. Nang makitang natakot ang kanyang tapat na empleyado, hindi napigilan ni Fernando Lee ang mukha, at sa isang mahigpit na tingin, nagtanong siya, dapat igalang ang taya. Narinig ito ng lahat ng tao rito ng malakas at malinaw, huwag isipin na tanggihan ito. Whoosh! Mahigpit na isinara ng mga security guard ang main door ng hotel, tila hindi makalabas ng Globe Hotel si Julius Reed kung hindi niya ibigay ang 4 na ngipin sa harapan. Young Master Lee, hindi dapat sunugin ang lahat ng tulay, para magkaroon ng mas kaaya-ayang pagkikita sa hinaharap. Walang saysay ang sinabi ng Ginoon na ito, ngunit kunin ito sa halaga. Ito ay talagang isang palayok ng silid, at dahil tinanggihan mo ito, walang sino man ang maaaring akitin ang iba. Bakit hindi ito tawaging isang draw? Bilang pangunahing tauhan ng piging, si Sofia Leocadia ay muling gumanap bilang tagapamayapa. Minabuti niyang hindi na lang magsalita, dahil ang kanyang mga salita ay lubos na ikinagalit ni Fernando. Ang mga lalaki ay kadalasang may sense of possessiveness, lalo na ang mga tulad ni Fernando Lee, na nagmula sa malalaking pamilya. Ang kanyang magiging asawa ay talagang nagtatanggol sa isang estranghero, isang bagay na hindi niya matitiis. Manalo o matalo lang ang pastahan, paano magkakaroon ng draw? Sofia, alam kong kaibigan mo siya, pero ang taya ngayon, hindi mo maasahan na sisirain ko ang salita ko, hindi ba? Lumingon siya, hinarap ang daan-daang gwapong lalaki at magagandang babae sa likod niya. Lahat, tama ba ako? Tama, sabay-sabay na sigaw ng mga tao. Doon lang sila sa kilig, at dahil walang nang-ahas na saktan si Fernando Lee, natural silang pumanig sa kanya. Sa lahat ng sinasabi nito, si Sofia Leocadia ay sumimangot ng malalim, at ang kanyang mga mata ay napuno ng disgusto nang tumingin kay Fernando. Hindi niya gusto ang mga taong mayabang at mapagmataas, lalo na ang mga walang tunay na kakayahan at lubos na umaasa sa pamana ng kanilang pamilya. Wala ni isa sa amin ang gustong umabot sa puntong ito. Pero kahit sa isang taya, kailangang sundin ang mga patakaran. Sa tingin ko, kapag natalo si Young Master Lee, tutuparin niya ang kanyang pangako, hindi ba? Isang binata ang lumabas sa karamihan, nakasuot ng marangya na suit, mukhang walang kabuluhan, ngunit ang kanyang kilos ay medyo mapagbigay. Young Master Lawrence Collar, tama ka. Kung matalo ako ngayon, maaari niya akong sampilan ng 2 beses, at ang Bugatti sa labas ay ihaharap sa 2 kamay. Lamambat ang tono ni Fernando Lee nang makita ang binata. Ang pangalan ng binata ay Bryson Stephen, isang scion ng Collar family mula sa kabisera. Ang Collar family at ang Lee family ay halos pantay sa impluwensya, nakikibahagi lamang sa iba't ibang larangan na walang magkasalungat na interes. Ngayon, bilang kaarawan ni Sofia Leocadia at bilang isa sa mga potensyal na manliligaw niya, natural na nagpakita si Bryson Stephen sa Globe Hotel. Dahil iyon ang kaso, mangyaring ipakita sa amin ang ebidensya na kumbansihin ang lahat. Kung hindi,
Ang taya ay natural na maituturing na panalo para kay Young Master Lee. Tumayo si Bryson Stephen na nasa bulsa ang kanyang mga kamay, na nakangiti kay Julius Reed, wala ka ng maraming oras na natitira. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 272, Hindi ako nananakit ng babae. Sabay na nagsalita sina Young Master Lee at Young Master Lawrence Collar ng Langkas City, na iniwang walang puwang si Sofia Leocadia para ipagpatuloy ang pagsusumamo para kay Julius Reed. Pagkatapos ng lahat, ang pagtatanggol niya sa isang lalaki sa ganoong lawak ay hindi makatwiran sa anumang paraan. Sa mga bilog ng Langkas City, kasing laki ng masasabi, medyo maliit din ito. Hindi alam kung sino si Julius Reed ay sinadya na lahat ng naruroon ay papanig kay Fernando Lee. Kung may kumalat na chismis, makakasira ito sa reputasyon niya at ng Leocadia family. Bagaman hindi ko kilala ang binatang ito, para magawang makipagpustahan kay Young Master Lee, lalo na sa birthday dinner ni Leocadia, tiyak na isa siyang tao. Tumingin si Bryson Stephen kay Julius Reed, nag-aalok ng bahagyang ngiti habang sinasabi, sa totoo lang, medyo umaasam akong makita kang manalo sa taya. Total, walang sino man sa Langkas City ang nangahas na sampelan si Young Master Lee. Bagamat maaaring hindi ang Lee family ang top tier na pamilya, sa kanilang antas, alam ng lahat na hindi ka pumapatol sa isang tao. Walang sino man ang hahayaan ang emosyon na makapinsala sa kanilang paghuhusga. Ito ang unang pagkakataon na may sino man, tulad ni Julius Reed, na direktang nagpahayag ng balak na sampelan ang mukha ni Fernando. Walang pag-aalinlangan, ang kahihinatnan ay magiging kakilakilabot. Maaaring hindi masyadong may kakayahan si Fernando, ngunit napakaliit niya sa puso. Kahit matalo si Julius, magugulat si Fernando sa kanyang paghihiganti. Dahil iyon ang kaso, tiyak na hindi kita bibiguin. Humarap si Julius Reed kay Sofia Leocadia. Itong puting Jade Cup ay sa iyo na ngayon, hindi ba? Hindi nagsalita si Sofia Leocadia, ngunit tumingin kay Fernando Lee. Ang tasa ay nasa kanyang mga kamay, ngunit pagkatapos ng lahat, ito ay pag-aari ng Lee family. Siyempre, ang regalo sa kaarawan na ibinigay ko kay Leocadia ay malinaw para makita ng lahat dito. Mula ngayon, ito ay kanyang personal na pag-aari, sabi ni Fernando na may labis na pagmamalaki. Ang pamimigay ng isang bagay na nagkakahalaga ng daan-daang milyon kaya casual na nagudyok ng inggit sa mga nakapaligid na kababaihan. Kahit na ang mga kabataang lalaki at babae na naruroon sa hapunan ay hindi kapos sa pera, kumpara sa Lee family, ang pagtawag sa kanila na mahirap ay hindi masyadong malayo. Kung gayon ngayon ay akin na. Si Sofia Leocadia, pagkatanggap ng pagkilala ni Fernando, ay lumingon kay Julius Reed. Sobrang curious siya kung ano ang balak niyang gawin. Ito, ibenta mo sa akin. Nang hindi na hinintay na mag-react si Sofia, inagaw ni Julius Reed ang puting Jade Cup at pagkatapos ay marahas na binasag ito sa lupa. Basag. Ang dating napakahalagang tasa ay nabasag sa 2 piraso. Isang nakakatakot na katahimikan ang bam-alot. Ang mga mata ng lahat ay dilat sa gulat habang nakatingin sa basag na tasa ng jade sa lupa, nakaramdam ng malisyosong saya. 500 milyon ang nawala sa isang iglap, at ito ay regalo sa kaarawan ni Fernando Lee kay Sofia Leocadia. Paano niya ito masusuklian? O hindi ba papakawalan ni Fernando ang Shadow Warrior? Medyo bastos ang paraan. Si Bryson Stephen, na pinakamalapit, ay umiling at bumantong hininga. Akala ko ikaw ay isang espesyal na tao, ngunit ngayon sa pamamagitan ng paggamit ng mga primitive na taktika upang makatakas sa iyong suliranin, ito ay tunay na nakakadismaya. Sa palagay mo ba, sa pamamagitan ng pagbasag ng tasa, maiiwasan mo na mapatunayan ang iyong pagkatalo? Hindi lamang kailangan mong igalang ang mga kondisyon ng pagtaya ngayon, ngunit kailangan mo ring magbayad ng 500 kay Lee. Ito ay malinaw, ito ay isang gawa ng desperasyon. Sa pag-iisip na sa pamamagitan ng pagbasag ng tasa, maaari niyang mawala ang patunay at maiwasan ang taya. Iyon ay magiging wishful thinking. Nahirapan din si Sofia Leocadia na itago ang pagkabigo sa kanyang mga mata. Sa kanyang memorya, ang lalaking ito ay hindi dapat umiwas sa responsibilidad para sa kanyang mga aksyon. Kung ganoon nga ang kaso, bakit niya itinaya ang kanyang buhay upang iligtas siya mula sa truck para lamang umalis ng tahimik? O marahil,
Sa paglipas ng mga taon, nagbabago ang mga tao. Hindi niya ito masabi o maisip. Anak, tapos ka na. Ngayon, hindi ko lang bubunutin ang mga ngipin mo, ngunit sisiguraduhin kong gugulin mo ang iyong buhay bilang isang paylay. Mabangis na sinabi ni Fernando Lee habang tinitingnan ang kalahating puting jade cup sa sahig, babayaran mo ang 500 milyon ngayon, kung hindi ka makabayad, humanda ka sa mabulok sa kulungan. Ito ay hindi na lamang tungkol sa isang taya, ito ay tahasang insulto. Iminuwestro ni Fernando ang kanyang kamay, at ang mga security guard sa tabi ng pinto ay muling umikot papalapit. Anong nagmamadali? Tulad ng inaakala ng lahat na si Julius Reed ay isang patay na tao, yumoko siya upang kunin ang 2/2 ng tasa at dinala ito kay Sofia Leocadia. Tingnan mong mabuti, ano ang sinasabi ng 2 karakter sa bali. Sa kanyang pagunjok, siniyasat ito ni Sofia Leocadia ng mabuti, at pagkatapos ay nagbago ng husto ang kanyang ekspresyon. Paano ito posible? Nakaawang ang bibig niya, at nanlaki ang mga mata niya sa pagtataka. Anong nangyayari? Tumagilid din si Bryson Stephen para tignan at napatalon din sa gulat. Ang sirang ibabaw ay may 4 na malalaking karakter, Emperor's Chamber Pot. Bagamat baluktot ang pagkakasulat, napakalinaw pa rin ng mga karakter. At sila ay nasa simplified Chinese. Ito ay imposible lamang sa panahon ng dinastiyang Cassius. Young Master Lee, natatakot akong matalo ka. Mukhang nalilito si Bryson Stephen, at saglit, nawalan siya ng masabi. Paano naging ganito? Nagmamadaling lumapit si Fernando Lee nang makita ang kanilang abnormal na mga reaksyon, at nang makita niya ang 4 na salitang iyon, na puno ng hindi makapaniwala ang kanyang mukha. Ngunit paano niya malalaman na ito ang mismong mga salitang inukit ni Julius Reed sa mga oras na iyon? Gamit ang dati ng ginamit na palayok ng silid para sa isang taya, hindi ba ito ay panliligaw lamang ng kamatayan? Young Master Lee, mahinang tawag ni Julius Reed. Napakurap si Fernando Lee, blanko ang kanyang isip. Ito ay napatotohanan ng mga eksperto, paano maaaring mangyari ang gayong malaking pagkakamali? Sampal. Bago pa siya makapag-react, sinampal siya ni Julius Reed sa mukha. Pumalakpak. Dahil sa sobrang lakas, si Fernando Lee, na hindi pa handa, ay diretsyong natambo sa lupa, napahawak sa mukha habang ang gulat ay napalitan ng galit. Ang lakas ng loob mong saktan ako. Mariin niyang itinikom ang kanyang mga ngipin, hindi mapigilan ang panginginig ng kanyang katawan. Sa harap ng napakaraming madla, na sinasampal sa mukha, paano siya muling makihalubilo sa mga bilog na ito kung may nabalitaan? Young Master Lee, dapat mong tanggapin ang pagkatalo ayon sa taya. Napakaraming tao ang nanonood, gusto mo ba talagang magkaroon ng reputasyon sa pagiging hindi mapagkakatiwalaan? Matigas na sabi ni Bryson Stephen sa gilid. Bagamat siya ay nasa parehong bilog ni Fernando Lee, magkaribal sila sa pag-ibig. Ngayong may makakapagpawala ng mukha kay Fernando Lee, natural na natutuwa siyang makita ito. Maghintay ka lang. Napukaw sa mga salita ni Bryson Stephen, huminga ng malalim si Fernando Lee at binyantaan si Julius Reed, babayaran kita ng doble para dito. Anong nagmamadali, hindi pa ako tapos. Lumapit si Julius Reed, tinulungang makatayo si Fernando Lee, at casual na inalis ang kamay sa kanyang mukha. Anong gagawin mo? Tanong ni Fernando Lee na puno ng takot ang mukha. Sampal. Isa pang matinding sampal. Pagkatapos nito, tumahimik ang bulwagan. Sino si Fernando Lee? Ang pinakapaboritong young master ng pamilya Lee. Nagyabang siya sa kabiserang lungsod, at walang nang ahas na sampelan siya. Bahala na ang sampal, hindi man lang sila naglakas loob na sumbatan siya. Ngunit dito sa maliit na Five River Province na ito, sa ordinaryong coastal city ng Langkas City, 2 beses siyang sinampal ng hindi kilalang kabataan. At sa sobrang lakas, ngayon ay kitang-kita na ang mga bakas ng palad sa mukha ni Fernando Lee, isa sa magkabilang gilid, na kitang-kita. Pati ang sulok ng bibig niya ay dumudugo. Ayan, tapos na kitang hampasin. Akin na ang sasakyan, tama. Nakipagkamay si Julius Reed, nakatingin kay Fernando Lee na may ngiti sa labi. Huminga ng malamig ang mga taong naroon. Ano ang ibig sabihin ng pagkuha ng 1 pulgada at pagnanais ng 1 milya? Ano ang ibig sabihin ng hindi alam kung ang isa ay buhay o patay?
Ang ginagawa ngayon ni Julius Reed ay isang perpektong interpretasyon ng mga pariralang iyon. Huwag masyadong lumayo. Maging si Sofia Leocadia ay tahimik na nagpaalala mula sa gilid. Hindi ordinaryong pamilya ang pamilya Lee, sa 2 beses na sinampal si Fernando Lee, tiyak na gagantay ang pamilya Lee. Eksakto, nagawa mo na ang iyong paghagupit, huwag kang madala. Hindi na rin nakatiis na manood pa si Bryson Stephen, hindi niya inaasahan na talagang maglalakas loob ang binata na sampelan ang 2 beses na iyon. Ang insidente ay lumaki hanggang sa punto na ang nataman ni Julius Reed ay hindi lamang ang mukha ni Fernando Lee, kundi ang mukha ng kanilang buong bilog. Itatanong ko sa huling pagkakataon, kaya ba niyang Master Lee na matalo? Kung lalaki ka pa rin, igalang ang taya. Kung babae ka, nako, hindi ako nanakit ng mga babae. Si Julius Reed ay tumabi kay Fernando Lee, nagtanong na may bastos ng ngiti. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 273. Nang matapos magsalita si Julius Reed, parehong nagsalubong ang kilay nina Bryson Stephen at Sofia Leocadia. Ito ay isang labanan hanggang sa kamatayan, hindi ba? Wala siyang iniwang mukha kay Fernando Lee. Ang pumatay sa espiritu ng isang tao ay tiyak na ito. Fine. Ibibigay ko sa iyo ang kotse. Hinubad ni Fernando Lee ang susi ng kotse mula sa kanyang baywang, ngunit paano mo babayaran itong Jade Cup na nagkakahalaga ng 500 milyon? Hindi siya naniniwala na ang gayong hamak na punk, na hindi alam ng sino man, ay maaaring makabuo ng 500 milyon. Kung hindi niya magawa ang halaga, ang katotohanan ito lamang ang magbibigay daan sa kanya na gawing impyerno ang buhay ng kanyang kalaban. Ngunit nang ibigay niya ang susi ng sasakyan, nakadama pa rin ng matinding panghihinayang si Fernando Lee. Ang Bugatti na ito ay sobrang mahal at napakabihirang. Nabili niya ito dahil lamang sa mga koneksyon na nakuha niya sa pabor. Ngayon, kahit na gusto niyang bumili ng isa pa, hindi ito magagamit. Masasabing limited edition na kotse ito. Bagamat nag-aatubili siya, sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng marami, wala siyang ibang magagawa kundi ito pa rin ang kanyang pangako. Pero di bale, ilang oras na lang, babalik na sa tabi niya ang sasakyan. Saglit lang ay nasa kamay ng iba ang mga susi ng kotse. Sa Global Hotel, hindi posibleng makaalis si Julius Reed na naglalakad. Lahat ng security guard dito ay nasa ilalim ng utos ni Fernando Lee. 500 milyon, kung hindi mo ito maisip, humanda ka sa pagkain ng bilangguan. Umakyat si Fernando Lee mula sa lupa, gulong-gulo ang mukha. If I remember correctly, this cup belonging to Miss Leocadia, parang walang kinalaman sa iyo. Kahit ako pa ang mag-compensate, hindi naman sa iyo, di ba? Napatingin si Julius Reed sa susi ng sasakyan sa kanyang kamay at hindi niya maiwasang mapangiti. Nang ikinasal sila ni Kella Radcliffe, si Fernando Lee ang bumasag sa kanyang wedding car sa Bugatti na ito, sa gitna mismo ng kalye. Hanggang sa makalipas ang kalahating oras, nang magdala ng isa pang sasakyan ang Radcliffe family, natuloy ang kasal. Sofia, hayaan mo siyang magbayad ng pera. Lumingon si Fernando Lee kay Sofia Leocadia at mapilit na sumigaw, bayaran mo siya kaagad. Kalimutan mo na ito, kaarawan ko ngayon. Gusto ko lang ng kapayapaan at kaligtasan para sa isang maswerteng araw. Nang matapos magsalita si Sofia Leocadia, nag-iinit ang mukha niya. Umuwi man siya, alam na ang binatang ito ang kanyang tagapagligtas, tiyak na susuportahan siya ng kanyang mga magulang sa paggawa nito. Sofia Leocadia, ikaw. Kumurap si Bryson Stephen, nagdududa sa kanyang mga tainga. Para sa kapakanan ng lalaking hindi niya kilala, si Miss Leocadia ng Leocadia family ay payag na magpakawala ng 500 milyon ng ganoon. At sinampal din niya ang mukha ni Fernando Lee sa proseso. Natigilan din si Julius Reed. Sa totoo lang ay hindi niya nakilala kung sino si Sofia Leocadia, lalo na't naiintindihan niya kung bakit patuloy itong pumanig sa kanya. Nakapagtataka na para kay Julius Reed na makalaban si Fernando Lee ng paulit-ulit, ngunit ang marinig ang 500 milyon na pinag-uusapan, dahil ba sa gwapo siya. Maliwanag, hindi ganoon katanga si Julius Reed. Kailangan pang ibigay ang pera. I appreciate your kindness, Miss Leocadia. Tsaka birthday mo ngayon, at wala akong matinong regalo na maibibigay sa iyo. Bakit hindi, hayaan mong ibigay ko ang sasakyan na ito sa iyo.
Ipinasa ni Julius Reed ang susi ng sasakyan, seryoso ang mukha nito. Ngayon ay nakaramdam ng awkward si Sofia Leocadia. At kinabig ang puso ni Fernando Lee. Ito ang tool para sa kanyang show-offery. Isang bagay na hindi mabibili ng pera, wala siyang pakialam tungkol sa 500 milyon, ngunit kung talagang ibinigay ang kotse na ito kay Sofia Leocadia, ano ang kanyang gagawin? Sa pag-iisip nito, pinandilatan niya si Julius Reed ng mas lalong kamandag. Hindi ko matatanggap ito. Sa kabutihang palad, tumanggi si Sofia Leocadia, na nagbigay daan kay Fernando Lee na makahinga ng maluwag. Hanggat ang sasakyan ay wala sa mga kamay ni Sofia Leocadia, magiging kanya pa rin ito sa loob ng ilang oras. Dahil ayaw ni Miss Leocadia, kaya hindi ko ipipilit. Inihagis ni Julius Reed ang mga susi pasulong, direktang inihagis sa mga kamay ni Fernando Lee. Bawiin mo, wala nang silbi sa akin. Alam mo kung ano ang mabuti para sa iyo. Unang nagulat si Fernando Lee, pagkatapos ay humagalpak ng tawa. Tila natakot ang kabilang partido, kaya naman nag-offer silang pumayag. Ngunit huli na ang lahat, kapag natapos na ang party, gagawing gulay ng kanyang mga tao si Julius Reed. Maglakas loob na sampelan si Young Master Lee sa mukha at umasang mabubuhay. Tahimik na nanood si Bryson Stephen, medyo naguguluhan. Kung balak niyang ibalik ang mga susi ng kotse, ano ang silbi ng pagpunta sa unang lugar? Para lang magligtas ng mukha. Ngunit ang mawalan ng buhay dahil dito ay malinaw na hindi matalino. Ang pakikipaglaban sa gayong maliliit na bagay, tila mahirap makamit ang kadakilaan. Medyo nadismaya siya kay Julius Reed. Ngunit sa sandaling iyon, isang gulat na security guard ang sumugod at nagsumbong kay Fernando Lee, na hingal, "Young Master, may nakabasag ng kotse mo sa labas." Ano ba? Sino ang nanliligaw kay kamatayan? Kunin mo sila. Ang puso ni Fernando Lee ay nanginginig, at siya ay sumigaw sa hanging nakamamatay. 2 beses lang siyang sinampal, tapos ngayon ay naduraj ang kanyang pinakamamahal na sasakyan. Oo, tumango ang security guard at tumalikod para mahuli ang mga salarin. Ito ang utos ko na basagin ito. Young Master Lee, kung hindi ako nagkakamali, mukhang akin ang kotseng ito. Ano ang kinalaman sa iyo ng pagbagsak ko sa sarili kong sasakyan? Malumanay na wika ni Julius Reed. Ano? Nanginig ang mga labi ni Fernando. Sa sandaling ito lang niya naintindihan ang ibig sabihin ni Julius Reed sa pagsasabing wala na itong silbi. Lalong lumakas ang ingay sa labas, ang bawat hampas ay parang punyal, diretsyong tumatagos sa puso ni Fernando Lee. Iyon ang kanyang 18 regalo sa kaarawan, at ang kabisera na ipinagmamalaki niya sa loob ng maraming taon. Ngayon, naduraj na ito. Sisiguraduhin kong wala kang libingan na ililibingan. Duguan ang mga mata ni Fernando Lee, at hindi niya mapigilan ang panginginig. Miss Sofia Leocadia, I'm really sorry for breaking your cup just now. I'm a bit crude, believed that money can buy everything. Imbes na bigyan ka ng regalo, naisip ko na mas malaki ang magbigay ng pera. Tumingin si Julius Reed kay Sofia Leocadia ng buong kabaitan at sinabing may mahinang ngiti, 10 bilyon, maligayang kaarawan sa iyo. Pagkasabi nun, naglakad na siya palabas ng Global Hotel na parang walang nangyari, nagyayabang. Pagdating niya sa pinto, bigla siyang huminto at nag-snap ng daliri. Snap! Ang malutong na tunog ng snap ay nagpatahimik sa engranding bulwagan, at ang mga kalalakihan at kababaihan na naruroon ay gustong malaman kung anong panlilinlang ang nilalaro ng binatang ito. Swoosh! Tumingin ka! Sa sandaling iyon, may sumigaw, at lahat ay nagtaas ng ulo upang tumingin sa langit sa itaas ng hotel. Hindi mabilang na mga banknote ang lumutang na parang mga snowflake. Ito ay totoong pera. Bahagyang hinawakan ito ng unang teenager na nakahawak ng pera at agad na natuwa. Wow! Maligayang kaarawan, Sofia Leocadia. Mabuhay ang munting diwata. Hindi mabilang na mga kalalakihan at kababaihan ang nag-aagawan para sa pera na bumabagsak mula sa langit. Ang kanilang mga hormones ay sumabog sa siklab ng galit. Hindi sila kapos sa pera, ngunit wala ni isa sa kanila ang nakasaksi sa eksena ng 10 bilyong perang papel na nahulog mula sa langit. Pinagmamasdan ni Sofia Leocadia ang mga banknote na lumulutang na parang mga snowflake na may pagkasilaw na ekspresyon, dahan-daang kinuha ang isa at hinawakan ito sa kanyang kamay.
Sino ka ba talaga? Bulong niya sa sarili, ngunit nang lumingon siya, nawala na ang figure. Sa gitna ng nagkakagulong mga tao, si Fernando Lee lang ang may malungkot na ekspresyon. Inilabas niya ang kanyang cellphone, nanginginig, at nagdial ng numero, gusto ko siyang patayin. Matapos ang halos umuungal, si Fernando Lee ay kalahating tuhod sa lupa, sa bingit ng pagbagsak. Goodness gracious, Julius Reed, o Julius Reed, talagang high level ang mga panliligaw mong taktika. Tiningnan ni Ives Abbott ang mga lumilipad na papel de bangko at nakaramdam ng pagkahilo kaya nawalan siya ng malay. Kumuha ako ng impormasyon tungkol sa isang tao. Kung mas detalyado, mas mabuti. Sa sulok, seryoso ang mukha ni Bryson Stephen. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 274 na Lee Family Conspiracy. Ang dating masiglang hapunan sa kaarawan ay nahulog sa isang nakakatakot na katahimikan sa hitsura ni Julius Reed. At pagkatapos, umabot ito sa isang kompletong kasukdulan sa ilalim ng langit ng mga banknotes ni Julius Reed. Si Sofia Leocadia ay ganap na nawalan ng tulog, ang kanyang isip ay puno ng imahe ni Julius Reed. Hindi niya inaasahan na ang batang ito, na nagmumulto sa kanyang mga pangarap, ay lilito sa kanyang ika-18 kaarawan. Hindi lang niya sinampal ang mukha ni Fernando Lee kundi umalis din siya sa sobrang yabang. Saang background siya nagmula, at saan siya galing? May asawa ba siya? Sinusundan ba siya ng 2 babae na girlfriend niya? Hindi napigilan ni Sofia Leocadia na magwala sa kanyang iniisip. Gayunpaman, sa sandaling iyon sa tabi ng Birch River, ang mismong Julius Reed na inaasam-asam niya ay nakatayo sa tabi ng ilog, nakapulupot ang mga kamay sa likuran niya, na nakatingin sa unahan. Pinaliwanagan ng liwanag ng buwan ang gwapong mukha ni Julius Reed, kitang-kita ang kanyang mga katangian. Sa harap niya ay nakahiga ang ilang katawan na nagkalat. Unti-unting umagos ang dugo sa ilog at pagkatapos ay kumalat. Young Master, isang lalaking nakaitim ang lumabas mula sa likod ng isang puno sa hindi malamang oras, yumuko ng may paggalang. Ginawa mo ba ito? Itinuro ni Julius Reed ang mga katawan sa lupa, hindi pa rin lumilingon. Ang mga taong ito ay nagplano na saktan ang Young Master, sila ay nararapat na mamatay. Nakuha ko ang pangalan ng utak sa likod nila, isang mayamang Young Master na nagngangalang Fernando Lee. Young Master, kailangan mo ba akong tulungan kang alisin ang problema sa ugat nito? Ang boses ng lalaking nakaitim ay mababa ngunit lubhang magalang. Hindi na kailangan. Ako na mismo ang hahawak sa bagay na ito. Medyo masyadong maluho para sa kanya ang kamatayan. Hindi ako mabait na tao, nakasanayan kong paksain ang kapwa-tao at ang kanilang mga ambisyon. Dahan-daang lumingon si Julius Reed, nakatingin sa lalaking nakaitim sa harapan niya. Cold Nelson, alam mo ba kung bakit kita pinatawag dito? Hindi alam ng subordinate na ito. Pero hanggat utos ng Young Master, kahit kamatayan, hindi sisimangot si Cold Nelson. Nanatiling nakayuko si Cold Nelson mula simula hanggang dulo. Bahagya siyang nag-alinlangan, pagkatapos ay nagtanong, Young Master, nitong nakaraang 3 taon. 3 taon na ang nakalilipas, ako ay pinagtaksilan at nawala ang aking alaala. Wala sa mga iyon ang mahalaga ngayon, ako ay nagbalik. Tumangala si Julius Reed sa buwan, ang singsing sa kanyang kamay ay nagsimulang lumiwanag ng maliwanag. Young Master, sa iyong pagkawala, ang 10,000 Mountain Alliance ay gumuho, kung saan halos 1/3 bahagi ng organisasyon ang umalis. Ang iba, bagamat miyembro pa rin ang pangalan, ay naghiwalay na ng landas. Ang mga nananatili sa punong tanggapan ay hindi lalampas sa 20%. Medyo nabulunan ang boses ni Cold Nelson, ngunit napuno ito ng higit na pananabik. 3 taon. Walang nakakaalam kung paano sila nakaligtas sa 3 taon na iyon. Sinabi ng lahat na si Julius Reed ay namatay at ang 10,000 Mountain Alliance ay dapat magtatag ng bagong Young Master. Tanging ang ilang mga tao ay desperadong nananatili, pinananatili ang kasalukuyang sitwasyon. Huwag mong sabihin kahit kanino ang tungkol sa mga bagay ko. Tumingin si Julius Reed sa kanyang mga kamay at bumantong hininga, ang aking alaala ay hindi pa ganap na nakabawi, at ang aking lakas ay lubhang nasira. Sa loob ng 10,000 Mountain Alliance, lubos akong nagtitiwala sa iyo.
Ang pagsasabuatan 3 taon na ang nakakaraan ay tiyak na hindi isang bagay na madaling magawa ng isang tao. Ngayon, sa kanyang paglilinang na hindi pa ganap na naibalik, hindi ito ang oras upang harapin ang mga taong iyon ng direkta. Mangyaring makatiyak, Young Master. Paprotektahan ni Cole Nelson ang iyong kaligtasan sa aking buhay. Sa tabi ng ilog, lumuhad si Cole Nelson sa isang tuhod, bahagyang nasasakal ang kanyang boses. Ang mga taga-Skyfire ay naghahanap ng gulo sa akin sa Five River Province. Ipauubaya ko sa iyo ang bagay na ito, at kapag nakarating na ang Saint Air, abisuhan ako kaagad. Marahang hinaplos ni Julius Reed ang singsing sa kanyang kamay, bumubulong sa sarili. Kahit na nabawasan ng husto ang aking lakas, paano naiiba ang pagkilos ng Skyfire sa isang mantis na sumusubok na huminto sa isang kalisya. Sa pagkakataong ito, determinado siyang bunutin ng buo ang Skyfire, para burahin sila sa Martial World. Nauunawaan, aking Panginoon, ang aking mga tao ay hindi malayo dito, at kung sino man mula sa Skyfire ang maglakas loob na tumuntong dito, tiyak na hindi sila babalik ng buhay. Itinaas ni Cole Nelson ang kanyang ulo at nagtanong, Fernando Lee. Kung ang ganoong tao ay maaaring magdulot ng banta sa akin, kung gayon ay talagang oras na para sa 10,000 Mountain Alliance na makahanap ng bagong Young Master. Tiningnan ni Julius Reed ang mga bangkay na nagkalat sa lupa at humakbang patungo sa downtown area. Sa loob ng 3 buwan, muling isasama ko ang 10,000 Mountain Alliance. Ang subordinate na ito ay nag-aalok ng pagbati ng maaga, Young Master. Ipinatong ni Cole Nelson ang kanyang mga kamay sa kanyang harapan, puno ng pananabik ang kanyang mukha. Bigyan mo ako ng isang napakagandang regalo kay Fernando Lee, ilagay ang lahat ng ulo mula sa mga bangkay na ito sa harap ng pintuan ng hotel na tinutuluyan niya. Mula sa malayo, nawala na si Julius Reed, tinig na lang ang naiwan. Ngayon pumunta at gawin ito. Habang si Cole Nelson ay tumayo mula sa lupa, ilang mga figure ang lumitaw mula sa kadiliman. Hinubad ng mga lalaking ito ang mga kutsilyo sa kanilang mga baywang at naglakad patungo sa mga nagkalat na katawan. Para maglakas loob na kalabanan ang Young Master, talagang gusto ng Lee family na maalis sa kabiserang lungsod. Tumalikod si Cole Nelson, bumalik sa pagiging malamig ang kanyang ekspresyon. Pare, huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong hindi siya mabubuhay para masilayan ang araw ng bukas. Sayang lang ang limitadong edisyon kong kotse, nagkawatak-watek. Sa isang silid ng hotel sa Global Hotel, nakahiga si Fernando Lee sa kama, nakikipag-video call kasama si Nick Odom Lee sa kanyang telepono. Anak, ang kotse ay walang halaga. Ang yaman ay kailangan, ang ating Lee family ay hindi nagkukulang sa pera. Mula sa henerasyon ng iyong lolo, ang ating pamilya ay naging mayaman. Sa paglipas ng mga taon, ang reputasyon ng Lee family ay tumaas sa kabisera, sino mang makakita sa atin ay nagbibigay ng 3 beses na paggalang. Sa kabilang dulo ng video call, seryoso at tame time na nagsalita si Nick Odom Lee, ang hindi natin kayang mawala ay mukha. Isang Five River Province lang na gumagawa ng greenhorn na tumama sa iyo at nabasag ang sasakyan mo. Sa bukas, malalaman na ng lahat sa kabisera, saan ko ilalagay ang mukha ng Lee family. Ama, maghihiganti ako. Naikuyom ni Fernando Lee ang kanyang mga kamao, namumula ang kanyang mukha sa galit. Gawin mo itong maganda. Huwag mong hawakan ang sino man laban sa iyo, at alam mo, napakaraming tao sa kabisera ang naghihintay para sa ating Lee family na madulas. Para naman kay Sofia Leocadia, dapat mong tapusin kaagad ang usapin. Ang Leocadia family ay may isang anak na babae. Kung ikaw ay masyadong mabagal, ito ay magiging isang napakalaking kawalan para sa ating pamilya. Umupo si Nick Odom Lee sa sofa, may bahid ng pag-aalala ang mukha. Kamakailan lang ay nagkasakit si Old Master Leocadia, at ang pamilya ay hindi nagkakaisa. Marami ang nagnanais na mawala ang matanda upang hatiin nila ang mga ari-arian ng pamilya. Kailangan mong isecure ang kasal bago mamatay si Old Master Leocadia. Kung gayon ang yaman ng pamilya Leocadia ay magkakaroon din ng bahagi para sa iyo. Dad, hindi naman sa kulang ako sa tiwala, pero hindi talaga interesado si Sofia Leocadia sa akin, at hindi rin papayag si Old Master Leocadia. Naalala ko dati medyo malusog ang lolo ni Sofia, paano siya biglang nagkasakit.
Si Fernando Lee ay mausisa, pagdating niya, hindi binanggit ni Sofia Lee Ocadia na may sakit ang kanyang lolo. At paano nalaman ng sarili niyang ama ng ganoon kabilis? Haha, panigurado, gustuhin man o hindi ni Sofia Lee Ocadia, siya ang magiging nobya ng Lee family. Pero kailangan nating kumilos ng mabilis. Para sabihin sa iyo ang totoo, gumastos ako ng malaking pera sa gamot. Idinagdag ito ni Imogen Lee Ocadia sa mangkok ng matanda. Wala pang kalahating buwan, aakyat na siya sa langit. Pagkatapos, karamihan sa pamilyang Lee Ocadia ay papayag na sa kasal. Tumawa ng malakas si Nicodem Lee, umiling-iling, sa tingin mo, si Sofia Lee Ocadia ay isang hindi matamo na engkanto. Kapag nakontrol ko na ang mga ari-arian ng Lee Ocadia, siya na lang ang magiging laruan mo. Pero hanggang doon, kailangan mong alagaan ang sarili mong negosyo. Walang sino mang sumampal sa mukha ng Lee family natin ang mabubuhay. Pumalakpak, pumalakpak, pumalakpak. Noon lang, may ilang katok sa pinto ni Fernando Lee. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 275 halika at kunin ito. Sino nandyan? Pasado alauna na ng hating gabi, at ang pagkatok sa pinto sa oras na ito ay hindi maiiwasang ikinairita ni Fernando Lee. Sige, ama, magpahinga ka na. Tandaan mo na alagaan mo ang negosyo ng malinis, nang hindi nag-iiwan ng anumang maluwag na dulo. Ayokong maglinis pagkatapos mo. Sa kabilang dulo ng video call, humikab si Nicodem Lee at pagkatapos ay humiga pagkatapos ibaba ang tawag. Darating. Matapos marinig ang tungkol sa kasawian ng pamilya Lee Ocadia, si Fernando Lee ay nasa isang hindi inaasahang magandang kalagayan. Matagal na niyang pinagmamasdan si Sofia Lee Ocadia, ngunit wala siyang pag-asa at hindi niya nagawang humanga sa kanya. Ngayon na ang mga miyembro ng Lee Ocadia family ay aktibong tumulong, ang kasal ay nakumpirma na. Nagsuot siya ng tsinelas at naglakad papunta sa pinto, dahan-daang binuksan iyon. Pero kakaiba, walang tao sa labas. Sino ang kakatok sa pinto pasado alauna sa hating gabi? Sa isiping iyon, isang lamig ang damaloy sa kanyang gulugad. 2 security guard ang orihinal na nakatalaga sa labas ng pinto, kaya bakit walang nakikita ngayon? Daring to slack off, babulihin ko ang mga paa mo. Kumunat ang noo ni Fernando Lee, handang bumalik sa kanyang silid para tawagan ang security captain at bigyan ng kaunting isip ang 2 pabaya na gwardya. Ngunit saktong isasara na niya ang pinto, bigla siyang tumingin sa ibaba. Bumigay ang mga paa ni Fernando Lee, at bumagsak siya sa sahig. Isang misteryosong likido ang dahan-daang umagos mula sa kanyang pandiya, na nagbabad sa malaking bahagi ng kanyang pantalon. Tulong, tulong. Sinubukan niyang humingi ng tulong, ngunit hindi na makontrol ang kanyang lalamunan, at pakiramdam niya ay naubos ang lahat ng lakas sa kanyang katawan, tanging titig lang sa mga muka, na ngayon ay abot kamay na. Ito ang mga empleyadong ipinadala niya upang patayin si Julius Reed, at ngayon ay maayos na silang nakaayos sa kanyang pintuan. Nakatutok ang mga mata nila sa kanya. Nanginig ang katawan ni Fernando Lee, nagdilim ang paningin, at nawalan ng malay. Kinabukasan, nagmamadaling umuwi ang mga kabataang lalaki at babae mula sa kabisera. Balak sana nilang manatili ng ilang araw, ngunit sa pagsikat ng araw, lahat sila ay lumikas. At ang Global Hotel ay hindi maipaliwanag na nagsara para sa muling pagsasaayos ng hindi inaanunsyo ang petsa ng muling pagbubukas. Ngunit wala ni isa sa mga ito ang may kinalaman kay Julius Reed, na kasalukuyang nanonood ng larong pampalakasan sa Water Pearl Grand Hotel. Napaka-boring ng buhay, palaging nangangailangan ng kaunting oras sa paglilibang. Boss Davenport, paano mo nakilala si Sofia Lee Ocadia? Kahapon, sinubukan niyang protektahan ka, kahit na nanganganib na masaktan si Fernando Lee. Tumayo si Ives Abbott sa likod ni Julius Reed, nagtatanong ng may interes. Buong gabi niyang pinag-isipan iyon at hindi niya pa rin maintindihan ang nangyari. Wala ni Katie Ting na koneksyon ang dalawa, at sa ekspresyon ni Julius Reed, alam niyang ganap na estranghero ang dalawang partido. Ano kaya ang nagawa ng tagapagmana ng pamilya Lee Ocadia na protektahan siya ng ganoon? Scram! Hindi mo ba nakikitang nanonood ako ng TV? Pumunta sa isang cool na lugar, munting bata, at huwag kang magtanong tungkol sa mga bagay na pang-adulto. Sinaway siya ni Julius Reed sa tono ng isang matanda.
Ngunit hindi lamang hindi nagalit si Ives Abbott, talagang nasiyahan siya sa pakiramdam. Boss Davenport, master ka talaga. Nakipag-ugnayan ka kay Miss Leo Cadia nang walang nakadetect na kahit sino. Hoy, hindi mo naman siya kinulit, di ba? Turuan mo ako, kukunin kita bilang mentor ko. Lumiwanag ang mga mata ni Ives Abbott, na nagpapakita ng biglaang pagkaunawa, hindi katakatakang iginagalang ka ng aking ama, isa kang spellcaster. Pumunta kung saan ito cool. Si Julius Reed ay nakaramdam ng kawalan ng kakayahan, nagbasa ba ang bata ng napakaraming nobela o nanood ng napakaraming drama sa TV. Laging nagsasalita tungkol sa mga nakakakulam, kung talagang kaakit-akit ito, hindi ba ito na-promote sa buong mundo ngayon? Malamig lang ang pakiramdam ko dito. Boss Davenport, hindi mo ba narinig na ang kuryosidad ang pumatay sa pusa? Pakiusap, nakikiusap ako sa iyo, sabihin mo sa akin kung anong mga pakulo ang ginamit mo para gawin si Miss Leo Cadia kaya't hindi mo na kailangang gawin. Pasimpleng lumapit si Ives Abbott kay Julius Reed, pinaupo ang sarili sa sofa, pareho kaming babae, kitang-kita ko sa mga mata niya na interesado siya sa'yo. Sok, bagay talaga yung mga tingin niya sa'yo kahapon. And let's even start on all that cash. Julius Reed, my dad is rich, right? But this is the first time I've ever seen anything like it in my entire life. My goodness, money was raining from the sky like it was nothing, you are seriously loaded. Pera yan ng papa mo. Agitated na sabi ni Julius Reed. Damn, ginagamit mo ang pera ng pamilya natin para magwaldas at manligaw ng mga babae. Natigilan muna si Ives Abbott, pagkatapos ay nagngangalit, kumakain ka sa aking lugar, tumutuloy sa aking lugar, at ngayon ay ginagamit mo pa ang pera ng aking ina para manligaw sa ibang mga babae. Pera yan ng papa mo, anong kinalaman mo? Binigyan siya ni Julius Reed ng walang pakialam na tingin. Ako ay nag-iisang anak na babae ng aking ama. Hindi ba ang kanyang pera ay pera ko rin? Galit na sabi ni Ives Abbott. 10 bilyon ah. Masakit lang isipin. Sigurado ka bang ikaw lang ang nag-iisang anak ng tatay mo? Patawarin mo ang pagiging prank ako. Pero sa mga araw na ito kung sinong mayamang tao ang walang anak sa labas o kung ano. Mabagal na sabi ni Julius Reed, na agad na nagdulot ng galit na galit kay Ives Abbott. Anong sabi mo? May mahal na anak ang tatay ko. Napaluha siya ng waa, at dirdiretsong tumakbo palabas ng private room, marahil para harapin si Miguel Abbott. Ang young master ay talagang nasa mataas na espiritu, kahit na niloloko ang isang batang babae. Pagkaalis ni Ives Abbott, may lumabas na babae mula sa loob ng kwarto. Alam mo ba kung bakit hindi kita pinatay? Ni hindi man lang sinulyapan ni Julius Reed ang dayuhang babae, nakatutok pa rin ang mga mata sa TV. Ikaw, natigilan muna ang babae, pagkatapos ay humagalpak ng tawa. Julius Reed, sa tingin mo ba ay ikaw pa rin ang young master ng 10,000 Mountain Alliance? Mawawasak din kaya ang alyansa tulad ng nangyari 3 taon na ang nakakaraan kung hindi dahil sa iyong pagmamataas. Ibigay mo ang singsing ng Alliance Hierarch, at ililigtas ko ang iyong buhay. Biglang naging malamig ang boses ng babae, at agad na tumigas ang kapaligiran sa pribadong silid. Nasangkot ka sa rebelyong iyon 3 taon na ang nakakaraan, hindi ba? Lumingon si Julius Reed at tumingin sa dayuhang babae na wala pang 3 metro ang layo sa kanya, at malamig na nagtanong, nilabag mo ang mga patakaran ng ating alyansa noon, at iniligtas ko ang iyong buhay. Hindi ba sumagi sa isip mo na magtaka kung bakit ang isang tulad ko, na mahigpit tungkol sa mga gantimpala at parusa, ay hindi inaasahang magpapabaya sa iyo? Hey, ako ang pinuno sa North River, at kung gusto mo talaga akong patayin, kailangan mong magtanong sa Western Royal Court. At saka, noon, parehong nakiusap sa akin ang Wildfire Envoy at ang Ice Envoy. Hindi mo ako pinatay ngunit hinubaran mo ako ng lahat at ginawa mo akong katulong. Baka sa mukha ng babae ang hinanakit na halatang may hinanakit sa mga nangyari 3 taon na ang nakakaraan. Gaano kasaya itong 3 taong pagkakatapon? Sa pagsasalita nito, muling napangiti ang mukha ng babae. Ang dakilang young master ng 10,000 Mountain Alliance ay naging door-to-door son-in-law. Kung may mabalitaan, sa palagay ko ang buong martial world ay tatawa sa kanilang mga ulo, tama ba? Oh, pinuntahan mo ba ako para lang sa singsing?
Bahagyang tinapik ni Julius Reed ang kanyang mga daliri sa coffee table at casual na pinag-cross ang kanyang mga paa, ang singsing na ito ay hindi ko nahawak ng matagal. Ang mga matandang matigas ang ulo na iyon ay nangangarap pa rin na buhayin mo ang 10,000 Mountain Alliance. Kung naibigay nila ang singsing kanina, maaari na nating pamunuan ang alyansa sa muling pagsilang. Bagamat hindi ko alam kung sino ang nagbigay sa iyo ng singsing, mas mabuting ibigay mo ito ng kusa kung alam mo kung ano ang makakabuti para sa iyo. Dahan-daang hinugot ng babae ang punyal mula sa kanyang baywang, isinasaalang-alang na minsan ka ng aking Panginoon, maaari kong gawin itong mabilis para sa iyo. Kung hindi, hiwa-hiwalayin ko ang laman ng iyong mga buto. Narito ang singsing, kung kaya mo, halika at kunin ito. Itinaas ni Julius Reed ang kanyang hinlalaki, kung saan ang singsing ay bahagyang umilo na pula. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 276 na Chain Plan. So, mas pinipili mo ang penalty drink kaysa sa toast. 3 taon na ang nakalipas, ang labanang iyon ay nawalan ka na ng cultivation, na naging lumpo ka. Nang makita ang singsing ng Alliance Hierarch, isang kislap ng talas ang sumilay sa mga mata ng babae. Ito ang mismong bagay na inaasam niya sa kanyang mga panaginip. Ang posisyon ng Young Master ng 10,000 Mountain Alliance ay hindi isang posisyon na maaaring hawakan ng sinuman. Hanggat hindi papatay si Julius Reed, sinumang maglakas loob na kunin ang titulo ng bagong Young Master ay haharap sa galit ng iba't ibang alyansa. At ang magtagumpay bilang Young Master ay nangangailangan ng kasiyahan sa 2 kondisyon. Una, ang kasalukuyang Young Master, si Julius Reed, ay dapat kumpirmahin na patay na. Pangalawa, ang itinalagang kahalili ay dapat magkaroon ng singsing ng Alliance Hierarch. Gayunpaman, si Julius Reed ay isang tao ng buhay na walang hanggan, sa loob ng maraming siglo mula nang itatag ang 10,000 Mountain Alliance, maraming pinuno ng pangkat ang namatay dahil sa sakit, ngunit wala ni isang tao ang nagkaroon ng pagkakataon na maging bagong Young Master. Malinaw na alam ito ng mga kahalili sa kalaunan, at sa gayon ay lihim silang naghanda na patayin si Julius Reed, agawin ang singsing ng Alliance Hierarch, at umakyat sa posisyon ng Young Master. Nagpatuloy ang planong ito sa loob ng 3 henerasyon at natapos lamang 3 taon na ang nakararaan. Gayunpaman, sa labanang iyon, ang mga rebelde ay dumanas ng mabibigat na casualty at, sa huli, halos hindi nagawang talunin si Julius Reed sa pamamagitan ng pagtambang sa Mount Everest. Sa sumunod na 3 taon, walang balita sa kanya. Matindi ang mga kahihinatnan ng paghihimagsik, sa nakaraan, sa tuwing may rebelde sa loob ng 10,000 Mountain Alliance, ang buong organisasyong kasangkot ay pinatalsik. Minsan kong sinabi na hindi ako pumapatol sa mga babae, ngunit ngayon ay kailangan kong gumawa ng isang pagbubukod. Napatingin si Julius Reed sa singsing sa kanyang kamay habang ang pulang kinang nito ay lalong tumitindi. Stop posturing here. After that battle, imposibleng gumaling ka pa. At isang araw kitang sinusubaybayan, binabantayan ang bawat kilos mo. Patawarin mo ako sa pagiging mapurol mo, pero hindi ka man lang paper tigre ngayon. Dinilaan ng babae ang talam at sumilay ang ngiti sa kanyang mukha. Mahal na Young Master, hayaan mo akong samahan ka sa iyong huling paglalakbay. Pagkasabi noon, itinutok niya ang punyal sa kanyang kamay patungo kay Julius Reed na may isang whoosh. Makinis. Ang talam ay hindi kapani-pani walang mabilis, napunit sa hangin at nakatutok sa leeg ni Julius Reed. Naglunsad siya ng isang pamatay na hakbang sa sandaling siya ay tumama. Whoosh! Nang malapit nang maabot ng punyal si Julius Reed, bigla itong tumayo, inipit ang talam sa pagitan ng 2 daliri ng kanang kamay, at direktang sinalo ang talam sa kanyang pagkakahawak. Imposible. Hindi ka maaaring maging. Sa tingin mo kaya mo. Bang! Nang hindi binibigyan ng oras ang babae para makapag-react, marahas na pinalayas ni Julius Reed, na sinipa ang tiyan ng babae. Pagkatapos ay sumugod siya at sa isang mid-air kick, pinalipad ang babae sa dingding. Boom! Ang matibay na dingding ng hotel ay nataman ng husto kaya lumikha ito ng isang malaking butas, na napuno ng alikabok ang silid. Ikaw, spurt! Ang babae ay bumagsak sa lupa. Isang subo ng sariwang dugo ang lumabas sa kanyang lalamunan, ang kanyang katawan ay mahinang bumagsak sa sahig. Bakit ang lakas mo? Tumingin siya kay Julius Reed na may ayaw na tingin,
na nakaipit sa ilalim ng mga durog na bato ng basag na pader, nagpupumiglas ngunit natagpuan ang sarili na hindi makagalaw. Nagsimulang kumalat ang takot sa buong katawan niya. Janet Carmichael, naisip mo ba na masusubaybayan mo ang aking mga galaw gamit ang sarili mong kakayahan? Dahan-daang naglakad si Julius Reed palapit sa kanya, na parang dinudurog ng mabigat na bato ang puso ni Janet Carmichael, dahilan para makahinga siya. Pwede ba? Namumula ang mukha ni Janet Carmichael, patuloy na umaagos ang dugo mula sa kanyang bibig. Tama, pinalabas ko si Cole Nelson ng balita, lahat para akitin ka dito. Tumayo si Julius Reed sa harap ni Janet Carmichael, nakadikit ang paa nito sa mukha niya. Janet Carmichael, o Janet Carmichael, inilaan ng tatay mo ang buhay niya sa pagtatayo ng North River, at ikaw. Nilustay mo ito sa isang kisap mata. Ngunit walang pagpipilian, dahil napakahirap para sa akin na hanapin ka, kaya kailangan kitang hayaang lumapit sa akin. Matapos makipagkita kay Cole Nelson kagabi, binalak na ni Julius Reed na simulan ang pagsisiyasat sa pangyayaring iyon 3 taon na ang nakararaan. Kung hindi dahil sa kanyang pambihirang konstitusyon, hinding-hindi siya makakaligtas sa kalamidad na iyon. Ngunit palagi niyang nararamdaman na ang mga bagay ay malayo sa pagiging simple ng tila. Nagkagulo ang 10,000 Mountain Alliance, kung saan mahigit kalahati ng mga miyembro nito ang nagre-rebel ng walang paunang babala. Si Janet Carmichael ay isa sa kanila at, kabilang sa karamihan ng mga taksil na nakasaksi sa pagbagsak ni Julius Reed mula sa Mount Everest, ay humawak sa pinakamababang posisyon. Young Master, sa tingin mo kaya mong maglabas ng mga lihim sa aking mga labi? Huwag mong kalimutan, ako ang pinuno ng North River. Biglang tumawa si Janet Carmichael, pagkatapos ay sumigaw ng malakas, mga mandirigma, lumabas at patayin siya. Gayunpaman, pagkatapos ng kanyang tawag, walang gumagalaw sa labas. Kumunat ang noo ni Janet Carmichael habang sumisigaw sa matinding sakit, mga mandirigma. Bang! Sinipa ang pinto, maghandang mamatay. Kasama ang mga elite ng North River na nagtipon dito, kahit na gumaling ang iyong kultibasyon, hindi ka makakatakas sa kalamidad na ito. Kumpiyansa si Janet Carmichael na kahit na mabawi ni Julius Reed ang kanyang kultibasyon, ito ay hindi gaanong mahalaga. Pagkatapos ng lahat, ang labanan 3 taon na ang nakakaraan ay sapat na mabangis upang pumatay ng isang ordinaryong tao ng 100 ulit. Ngunit sa sumunod na sandali, natigilan siya. Dahil ang taong pumasok sa pinto ay hindi iba, si Cole Nelson iyon. Young Master, tapos na ang gawain. Yumuko si Cole Nelson habang ang dalawang kamay ay magalang na nagsasalita. Pasukin mo sila. Sa kaway ng kamay ni Julius Reed, agad na dinala ang mga bangkay mula sa labas. Pagkatapos nilang mahiga, may 23 sa kabuuan. Ikaw, nang makita ang mga katawan sa lupa, ang mga pupils ni Janet Carmichael ay lumiit ng husto. Lahat sila ay mga mandirigma niya mula sa North River. Isa sa 10,000 puwersa. Ang kanyang ama ay ginugol ang kanyang mga pagsisikap sa buhay upang bumuo ng pangkat na ito. At ngayon, ang mga elite na ito, ni isa man ay hindi naligtas, lahat ay napatay, naputol ang kanilang mga lalamunan. Cole Nelson, bakit mo gagawin ito? Masakit na sigaw ni Janet Carmichael. Sa kabila ng sakit sa kanyang dibdib, hindi na niya ito pinansin. Kung wala ang North River, kahit na makatakas siya mula rito, ang kanyang katayuan sa loob ng 10,000 Mountain Alliance ay babagsak. Janet Carmichael, ako, si Cole Nelson, ay tapat sa Young Master, isang bagay na hindi maintindihan ng isang traidor na tulad mo. Tinuro ni Cole Nelson si Janet Carmichael, marahas na sinaway, ngayon umamin ka kaagad, sino ang nagudyok sa iyo na magrebelde? Sa 10,000 Mountain Alliance, ang pagpatay sa Young Master ay isang malaking krimen. Ang buong organisasyon ay mapapawi. Ngunit pagkatapos na biglang mawala si Julius Reed, isang espesyal na pangkat ng pagsisiyasat ang nag-interrogate sa loob ng kalahating taon, nahuli lamang ang ilang paligid na maliliit na organisasyon, nang hindi nahukay ang anumang mahahalagang individual. Ito ay nagpahiwatig ng isang bagay, may mga miyembrong may mataas na ranggo na kasangkot, at higit pa sa isa doon. Kung sino ang mga rebelde, walang nakakaalam. Si Julius Reed ay naakit dito si Janet Carmichael dahil alam niyang isa siya sa mga rebelde,
at ang North River ay nagkaroon ng hindi gaanong katayuan sa loob ng 10,000 Mountain Alliance, nang hindi mahuli sa loob ng maraming taon, nangangahulugan ito na may nagbibigay ng proteksyon. Sa 3 taon, kumilos si Janet Carmichael at ang kanyang North River na parang walang mali, na nakikipag-ugnayan gaya ng dati sa loob ng 10,000 Mountain Alliance. Walang kaluluwa ang naghinala sa kanila. Kung hindi isiniwalat ni Julius Reed ang bagay na ito, kahit sa kamatayan ay hindi maniniwala si Cole Nelson na isa si Janet Carmichael sa kanila. Young Master, hayaan mo akong hawakan siya. Sinulyapan ni Cole Nelson si Janet Carmichael, na galit na sinabi, I will make her talk. Hindi na kailangan. Si Janet Carmichael, na kayang pamunuan ang North River, ay hindi isang taong madaling ibuka ang bibig. Ipaubaya mo ito sa akin, at tumuon sa pagbabantay sa mga pantalan. Sa sandaling dumaong ang Saint Air, strike para pumatay. Si Julius Reed, na nakahawak ang mga kamay sa likod, ay inalis ang paa sa mukha ni Janet Carmichael, Red Widow, guguluhin kita para harapin ang babaeng ito. Handa akong maglingkod. Ang Red Widow ay dahan-daang pumasok mula sa labas, nakatingin sa nakahandusay na si Janet Carmichael na may nakatutuwang ekspresyon, mayroon akong 100 paraan para magsalita siya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 297 Paghahanda ng parasyon. Si Julius Reed ay ganap na ipinagkatiwala ang interogasyon kay Janet Carmichael sa Red Widow. Ang huli ay nakaranas ng hindi makataong pagpapahirap mula noong siya ay bata pa, at maswerteng nakaligtas mula sa daan-daang mga bata, kaya natural na hindi mahirap ang kanyang mga pamamaraan. Bukod dito, sa mga taon ng buhay na tumatakbo, hindi isang mahirap na gawain para sa kanya na kumuha ng impormasyon mula kay Janet Carmichael. Ang Wilson Group ay naitakda na sa tamang landas, at si Julius Reed ay hindi na kailangang mag-alala tungkol sa anumang bagay. Higit sa lahat, sa kanyang panahon sa Five River Province, kinuha na ng Western Swordsman na si Lucon Davenport ang kanyang mga tauhan at nilipol ang lahat ng Shadow Warriors na sumunod sa kanila. Bukod sa ilang lumang organisasyon ng Shadow Warrior na nanunood pa rin, wala nang sino man sa loob ng reward list ang nangahas na tanggapin ang mga alok ni Julius Reed. Kahit na lumalaki ang halaga ng pera at mas maraming tao ang nag-aalok ng mga gantimpala. May pera na dapat kumita, ngunit kailangan mong laging may buhay para gugulin ito. Kung hindi, ano ang pagkakaiba sa basurang papel? Sa mahabang panahon na umalis sa Gonzales City, sinisimulan ni Julius Reed na mamiss si Kella Radcliffe. Nilinlang nila ang Knox Ridge sa pagsasabing hiwalay na sila, at lumipat si Kella Radcliffe upang manirahan ng hiwalay, nahulaan niya na baka tuluyang magmadali ang kanyang mga biyenan. Sa hapon, sumakay si Julius Reed sa isang pribadong eroplano na inayos ni Miguel Abbott, na dinala si Anna Harris pabalik sa Gonzales City kasama niya. Ito ay isang bagay na paulit-ulit na ipinagkatiwala sa kanya ni Kella Radcliffe, upang maibalik ang kanyang mabuting kaibigan sa daan. Dati, masyadong abala si Kella Radcliffe sa mga company affairs para makasama ng maayos si Anna Harris, pero ngayong halos tapos na ang kanyang trabaho, gusto na niyang makahabol sa dati niyang kaibigan. Sino ka ba talaga? Nakaupo sa pribadong eroplano, nadama ni Anna Harris ang sobrang komplikado. Nitong mga nakaraang araw, ginamit niya ang kanyang mga koneksyon upang subukan at imbestigahan si Julius Reed, ngunit wala siyang nalaman. Ngunit ang munting narinig niya ay sapat na upang magulat siya. Ang tila masamang binata na ito ay nagawang maglagay ng malaking berdeng sombrero kay Atlas Leopold, ang pinakamay kakayahang anak ng Five River Province. At ang pamilya Leopold ay talagang pumayag dito, nang walang anumang paghihiganti. Nang maglaon, ang Atlas Leopold ay kakaibang paralisado, at ang pinakanamumukod tanging kahalili ng pamilya Leopold ay naging may kapansanan ng ganoon. Kung tungkol sa dahilan, ang mga opinyon ay nasa lahat ng dako. May mga tsismis pa nga na kagagawan ito ni Julius Reed. Ngunit hindi ito pinaniwalaan ni Anna Harris. Ang pamilya Leopold ay isang siglong gulang na angkan sa Five River Province. Kung talagang binali ni Julius Reed ang mga binti ni Atlas Leopold, nakaupo pa kaya siya sa isang eroplano, hinahangaan ang tanawin. Ako ang asawa ng matalik mong kaibigan. Napasando si Julius Reed sa kanyang upuan, bahagyang nakapikit ang mga mata, hindi alam kung ano ang iniisip. Hindi mo kailangang sabihin sa akin yan.
Medyo nagalit si Anna Harris. Don't think by taking me back, I'll cover up your affair. Julius Reed, you better not forget, kapag sobrang down at out ka noon, pinakasalan ka pa ng Kela Radcliffe natin. Sabi nila kapag yumaman ang isang lalaki, nagiging masama siya, at nakikita kong totoo talaga. Sa tuwing naiisip niya kung gaano kalapit si Elise Yerro kay Julius Reed, naramdaman ni Anna Harris na hindi ito patas sa ngalan ni Kela Radcliffe. Scumbag. Antong hininga siya. Sa katunayan, ang mga magagandang lalaki ay masama. Wala ni isang magaling sa kanila. Sa iyong mahusay na pagsasalita, bakit hindi ka maging isang host? Hindi nagmamadaling tanong ni Julius Reed na nakapikit. Hindi niya gusto si Anna Harris, ngunit hindi rin niya masasabing lalo siyang minahal. Dahil sa pagsasaalang-alang para kay Kela Radcliffe, kinailangan niyang alagaan siya kahit saan. Kung hindi, ang damdaming pinaghirapan niyang linangin kasama si Kela Radcliffe ay kailangang magsimulang muli. Pinapapuri mo ba ako o iniinsulto? Julius Reed, hindi ka ba maaaring maging isang disenteng tao? Kailangan mo bang gumawa ng mga bagay na nangangailangan ng banal na parusa? At, ang pribadong eroplanong ito, naakit mo ba ang isang mayaman at magandang babae upang ipahiram ito sa iyo? Si Anna Harris, pagkatapos ng lahat, ay bumalik mula sa ibang bansa at naiintindihan niya ang presyo ng helicopter. Sa pag-asa lamang sa kasalukuyang kayamanan ni Kela Radcliffe, ito ay malayo sa sapat upang bayaran ang napakalaking gastos na ito. Maghanda ng parachute, nagmulat ng mata si Julius Reed at tumingin sa bodyguard na nasa harapan niya. Oo, agad namang naghanda ang bodyguard. Anong gagawin mo? Napataas ang isang kilay ni Anna Harris. Hindi niya maintindihan kung bakit biglang nasabi ng ganito si Julius Reed nang walang dahilan. May problema kaya sa eroplano? Pero parang wala namang abnormal diba? I think medyo maingay ka. Sumilip si Julius Reed sa ibaba ng sasakyang panghimpapawid. Kung malas ka at mabibitay ka sa sanga ng puno, baka kainin ka ng mga mababangas na hayop dito. Sino ang sinusubukan mong takutin? Sa tingin mo anong panahon na ito? May mga mababangas na hayop pa rin. Sa pinakamaganda, maaaring may ilang mga squirrel o unggoy. Then you can try it. Kung meron man, baka gumawa ka pa ng balita. Julius Reed, kailangan kong tawagan si Kela Radcliffe. Ang isang sundalo sa labas ng kanyang utos ay maaaring hindi tumanggap ng mga utos. Nagkamali ako. Ibalik mo ang parachute. Makalipas ang kalahating oras, tuluyang lumapag ang helicopter sa rooftop ng Titan Group International Building sa Gonzales City. Ang Titan Group ay ang nangungunang negosyo sa Gonzales City, at si Ovidio Cook ay may 3 pribadong helicopter. Ang landing dito ay ang pinakamaginhawang opsyon. Nang tumuntong si Anna Harris sa rooftop, sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag, pakiramdam niya ay mas sariwa ang hangin. Siya ay naaliw lamang sa isang nakakatakot na pag-iisip kung si Julius Reed ay nag-aalala na siya ay sumisinghot at talagang itapon siya sa eroplano, kung gaano kalubha ang kanyang kamatayan. Anong kaluwagan? Buong oras na natutulog si Julius Reed at hindi siya pinansin. Mr. Reed, mula sa malayo, lumapit si Ovidio Cook kasama ang isang grupo ng mga bodyguard na nakasuot ng itim para salubungin siya. Maligayang pagdating sa Gonzales City. Nagayos ako ng isang piging para i-refresh kapag katapos ng iyong paglalakbay. Sa sandaling malaman niya ang pagbabalik ni Julius Reed, nagpareserba siya ng pwesto sa restaurant ng kanyang pamilya para salubungin ang kanyang amo. Kalimutan mo na, kababalik ko lang sa Gonzales City, at balak kong kumain sa bahay ngayong gabi. Kinaway-kaway ni Julius Reed ang kanyang kamay ng nakangiti, tinatanggihan ang kabaitan ni Ovidio Cook. Matagal na silang hindi nagkita ni Kela Radcliffe, malapit na silang maghapunan sa bahay. Hindi lang niya alam kung natauhan na sina Knox Ridge at Burl Radcliffe nitong mga nakaraang araw. Ang mga utang na naipon ay halos lahat ay nakolekta, at bawat miyembro ng Ridge family na humiram ng pera ay hinahabol ng mga debt collector, na humahantong sa kompletong pagkawala ng mukha ni Knox Ridge. Sinabi na sa kaarawan ng patriarch ng pamilya Ridge ilang araw na ang nakalipas, hindi na imbitahan si Knox Ridge. At pagkatapos ng walang kahihiyang pagpapakita ni Knox Ridge at Burl Radcliffe, wala ni isang tao ang nagbigay ng mainit na pagtanggap sa kanila. Ang mas asama ay may sariling hiling. Nagayos na ako ng kotse sa labas para ihatid ka pauwi,
Sabi ni Ovidio Cook bago bumaling kay Anna Harris, at ang babaeng ito ay sinubukan niyang alalahanin ngunit hindi niya maalala na nakatagpo siya ng ganoong tao. Oh, siya. Nandito siya para bisitahin ang isang kasintahan sa Gonzales City, huwag kang mag-alala sa kanya. Hindi pinansin ni Julius Reed ang nakamamatay na tingin ni Anna Harris at humakbang papasok sa Titan Building, dumiretso sa unang palapag sa elevator. Sa labas, isang bagong Maybach ang nakaparada sa bakana ng gusali. Julius Reed, hindi ka ba natatakot na magtatal ako? Kapag nalaman ni Keller Radcliffe ang maruming labada mo, papaluhod ka niya at ikukuskos ang washboard. Sumunod si Anna Harris sa likod, na hindi nasisiyahan. Ibang-iba ito sa inilarawan ng asawang si Keller Radcliffe. Ang isa ay isang tapat at masunuring manugang na nagtiis ng kahirapan ng walang reklamo at hindi kailanman sumasagot o gumanti kapag pinagalitan o binugbog. Pero ngayon, ito ay halos thuggish na pag-uugali. Hindi man lang maisip ni Anna Harris, sa personalidad ni Julius Reed, kung paano siya maaaring manatili sa bahay at gumawa ng mga gawaing bahay ng masunurin. Si Keller Radcliffe kaya ay nagpalit ng asawa. Isang matapang na ideya ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 278 tumalon sa kotse. Sa huli ay hindi pa rin pinayagan ni Julius Reed si Anna Harris na sumakay ng taxi pabalik. Kung talagang ginawa niya iyon, malamang na maghapong bibig ang babaeng ito sa tenga ni Keller Radcliffe. Upang maiwasan ang hindi kinakailangang gulo, isinama niya si Anna Harris sa kanyang Maybach, patungo sa kanyang maliit na estilong kanlurang bahay sa Gonzales City. Habang nasa sasakyan ay hindi na nagsalita si Anna Harris. Ngayon, nag-aalala siya na itapon siya sa gilid ng kalsada sa kalagitnaan, dahil kung tutuusin, ganap na kayang gawin ni Julius Reed ang ganoong bagay. Ngunit sa parehong oras, sa kanyang puso, inihanda na niya ang isang listahan ng 10 pangunahing krimen ni Julius Reed, na handang akusahan siya kapag nakita niya si Keller Radcliffe. Kung hindi niya ito kakayanin, siguradong may makakayanan, di ba? Gayunpaman, hindi niya maiwasang ma-curious, habang nakatingin kay Julius Reed sa tabi niya, sino ang mga taong iyon ngayon lang? Bakit napakagalang nila sa iyo? Mahigit 10 nakaitim na bodyguard at isang pribadong helicopter landing pad kung sasabihin ng isa na ang mga ito ay pagmamay-ari lamang ng isang ordinaryong tao, hinding-hindi ito maniniwala si Anna Harris. Pagkatapos ng lahat, bilang isang taong nag-aral sa ibang bansa sa loob ng ilang taon, mayroon siyang ganoong kaunawan. Kaibigan, interesado ka? Mayaman siya, so how about I introduce you as his goddaughter? Nagbiro si Julius Reed, kung gayon, hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa pagkain o inumin, at sa pamamagitan lamang ng pagtawag ng ninong, maaari kang magkaroon ng mga eroplano at yate sa iyong pagtatapon. Kailangan mo ba ng tulong ko para dyan? Screw off. Ang mukha ni Anna Harris ay naging madilim hanggat maaari. Kaya pa-impol niyang ibinaling ang kanyang ulo, nakatingin sa matataas na gusali ng Gonzales City. Panay ang takbo ng sasakyan. Ang driver ay pinili ni Ovidio Cook, at dahil si Julius Reed ay bihasa sa pagtatanggol sa sarili, walang mga bodyguard na itinalaga sa kanya. Walang sabi-sabi ang 3 tao sa sasakyan, tanging tunog lang ng mga gulong na gumugulong sa lupa ang maririnig. Habang binabagtas nila ang Danvers Bridge, wala pang 20 minuto ang layo nila mula sa western-style na bahay. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Julius Reed at napakunot ang noo niya nang umabot sa tenga niya ang mahinang halos hindi marinig na ingay. Lumabas ka. Sa isang iglap, ang kanyang kanang kamay ay mabilis na gumalaw sa pintuan ng kotse, at nabuksan iyon. Nang tumunog ang alarma ng kotse, si Julius Reed, kasama ang isang mukhang nalilitong Anna Harris sa hila, ay tumalon palabas ng kotse at bumulusok sa ilog sa ibaba ng Danvers Bridge. Boom! Saktong pagtama nila sa tubig, gumuho ang tulay sa itaas nila kasabay ng malakas na pagbagsak. Anong nangyayari? Blob. Si Anna Harris ay lumutang sa tubig, walang tigil na nagpupumiglas at lumulunok ng subo ng tubig sa ilog sa proseso. Tumahimik ka. Si Julius Reed ay seryosong-seryoso, kung ayaw mong mamatay, mula ngayon, huwag kang magsalita. Napakurap si Anna Harris, ganap na natigilan. Sa kanyang alaala, sa ilang araw na pakikipag-ugnayan niya kay Julius Reed, hindi pa siya naging ganito kaseryoso.
Tulala siyang tumango, likas na sumasagwan sa tubig. Buti na lang, natuto na siyang lumangoy noon, kung hindi, mas lalo siyang malungkot. Ang Danvers Bridge ay nasa pagitan ng dalawang distrito ng Gonzales City at orihinal na Tiwangwang. Ngunit kamakailan lamang, ang merkado ng real estate ay masyadong mainit, at ang mga taong may pera ay gustong mamuhay ng mas malusog. Upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan at kumita ng malaki sa daan, nilikha ang pamayanan ng Imperial Water Bay. Unti-unting nagtayo ang mga developer ng matataas na gusali sa magkabilang gilid ng tabing ilog, ngunit dahil hindi pa natatapos ang mga gusali, mga construction worker lang ang naroon. Sa kabilang panig ng ilog ay isang burol kung saan madalas na kailangan ang pagsabog para sa mga proyekto sa pagtatayo. Isang tunog na halos hindi makaakit ng atensyon ng mga mamamayan ng Gonzales City. Si Julius Reed, kasama si Anna Harris, ay lumangoy sa isang bato at nagtago sa likod nito, maingat na pinagmamasdan ang paligid. Sino ang nakakaalam ng kanyang mga galaw? Upang masuri ang kanyang ruta ng lubusan. Kahit na ang buong sitwasyon ay inayos ni Ovidio Cook, natitiyak ni Julius Reed na hindi ito ang ginawa ni Ovidio Cook. Walang pakinabang kay Cook ang pagpatay sa kanya. Maging ang kasalukuyang interes ni Cook ay magdurusa. Ngunit dapat mayroong isang nunal sa loob ng Titan Group. Kung hindi, ang bomba ay hindi kailanman maaaring itanim sa loob ng kotse, at kung hindi dahil sa hindi pangkaraniwang pagdinig ni Julius Reed, sa ngayon sila ni Anna Harris ay malamang na dalawang bangkay. Malamig ang tingin ni Julius Reed. Ilang sandali pa, may dumaan na figure na parang may hinahanap. Inhale. Gawin mo na. Biglang sigaw ni Julius Reed. Bagamat hindi niya maintindihan kung bakit, si Anna Harris ay likas na huminga ng malalim. Kaagad na sumunod, bago siya makapag-react, ang kanyang ulo ay itinulak sa ilalim ng tubig ni Julius Reed. Klang, klang, klang. Ang sumunod ay ang tunog ng pagkabasag. Sa yulunan ng tulay, may hawak na isang lalaking nakaitim ang isang kahon ng mga ibinabato na armas, na nag-spray patungo sa lugar kung saan naroon sina Julius Reed at Anna Harris. Ang malaking bato sa tabi nila ay nagkapira-piraso, at ang ibabaw ng tubig ay pumutok sa mga alon. Sa ilalim ng tubig, si Anna Harris ay nagpakawala ng isang pidgel na daing, ang kanyang mga kilay ay hindi sinasadyang kumunot. Tinamaan siya ng dart sa guya, at agad na nabahiran ng dugo ang tubig sa malapit. Maghintay ka. Umungol si Julius Reed, bumubulusok ang mga bula mula sa kanyang bibig habang mabilis niyang kinaladkad si Anna Harris patungo sa kabilang dulo. Makalipas ang halos kalahating minuto, nang halos malagutan ng hininga si Anna Harris, sa wakas ay lumutang ang dalawa. His, huminga sa hangin si Anna Harris na parabang nagugutom, lagok ng lagok. Sa kalahating minuto sa ilalim ng tubig, nakalimutan niya ang sakit. Ngunit sa sandaling lumitaw sila, ang kanyang guya ay masakit na masakit. Ang tubig ng ilog ay marumi, at ang sugat ay malamang na nahawahan na. Whoosh, whoosh. Bago pa sila makahinga, mas maraming darts ang tumama sa lupa sa likuran nila. Magtiis ka ng kaunti, huminga ng malalim si Julius Reed at itinaas si Anna Harris sa kanyang baywang, sprinting patungo sa isang abandonadong factory building. Ito ay orihinal na isang kumpanya ng paggawa ng kemikal, ngunit kinailangan itong isara pagkatapos may ulat para sa polusyon sa tubig. Sa loob ng maraming taon, ang makinarya at kagamitan ay inalis, na naiwan lamang ang hindi pinamamahalaang shell na ito. Pagkatapos tumakbo sa pabrika, pinababa ni Julius Reed si Anna Harris at hinubad ang kanyang kamiseta. Anong ginagawa mo? Si Anna Harris, nanginginig ang buong katawan, ay pinagmamasdan si Julius Reed ng maingat. Bagamat namumutla na siya dahil sa labis na pagkawala ng dugo, napuno pa rin siya ng pag-aalala sa paligid. Ako ang matalik na kaibigan ni Keller Radcliffe, hindi mo magagawa sa akin ang mga kahayupan na bagay. Sa pag-alala sa ugali ni Julius Reed, hinala pa niyang ito lang ang pakanan nito para samantalahin siya. O marahil, upang patayin at patahimikin siya. I promise you, hindi ako magsasalita kay Keller Radcliffe tungkol sa iyo. Napakulot si Anna Harris, bahagyang namumula at namamaga ang kanyang mga mata. Sumasakit ang kanyang binti, na naging dahilan ng pag-agos ng mga luha ng hindi sinasadya. Hindi pinansin ang sinabi ni Anna Harris, hinubad ni Julius Reed ang kanyang kamiseta at hinawakan ang kanyang binti,
ibinalot ang kamisete sa sugat. Manatili ka rito at huwag kang gumalaw. Ano man ang mangyari, huwag kang gumawa ng ingay. Kung hindi, iisa lang ang daan para sa iyo, ang kamatayan. Pagkatapos magsalita, hinawakan niya ng isang kamay si Anna Harris at pinasok sa isang lumang metal cabinet. Saka siya naglakad mag-isa patungo sa main gate ng bodega. Tapikin, tapikin, tapikin. Umalangaw-ngaw ang tunog ng mga leather na sapatos mula sa labas ng bodega, nakakaiba sa katahimikan. Ang pagkabalisa ay naging dahilan ng pag-urong ni Anna Harris ng katutubo, sumilip sa puwang ng metal na cabinet sa labas, na hindi man lang nangangahas na huminga ng mabigat. Julius Reed, siguradong swerte kang mabuhay. Biglang huminto ang mga yabag. Isang blonde na lalaki ang nakatayo sa pasukan ng bodega na may darts, nakangiti. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 299, ang sabuatan ni Joel Martin. Ako rin, gustong mamatay, ngunit tila wala pang may kakayahang pumatay sa akin. Nakaharap sa napakabigat na Shadow Warrior, si Julius Reed ay nakatayo sa gitna ng bodega, ang kanyang mga mata ay parang sa isang agila, matamang nakatitig sa kanyang kalaban. Kung mayroon kang kakayahan, hindi ko iniisip na mamatay. Sa kasamaang palad, ang mamamatay ngayon ay ikaw. Sa sandaling ito, si Julius Reed, na tinanggal ang kanyang kamiseta upang malagyan ng benda ang mga sugat ni Anna Harris, ay ipinakita ang kanyang malalakas na kalamnan sa itaas na katawan. Bagamat hindi masyadong maganda ang ilaw sa loob ng bodega, kitang-kita pa rin ni Anna Harris, na nagtatago sa loob ng metal cabinet, si Julius Reed. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nasaksihan niya ang gayong mahusay na mga kalamnan. Si Anna Harris ay nanirahan sa ibang bansa sa loob ng ilang taon at madalas na pumupunta sa gym. Kung saan ang mga dayuhang lalaki ay may mas malalaking kalamnan, ngunit sila ay tila napakalaki at kulang sa kagandahan. Ang mga kalamnan sa katawan ni Julius Reed ay hindi labis, ngunit naghatid sila ng isang kahangahangang lakas ng pagsabog. Kahit na mula sa loob ng isang metal na cabinet, na nakaharap sa kaaway, nadama pa rin ni Anna Harris na ganap na ligtas. Julius Reed, alam kong medyo may talino ka. Bago ako dumating, nag-research ako, maraming skilled fighters ang nahulog sa iyo. Pero naglakas loob pa rin akong lumapit. Alam mo ba kung bakit? Mukhang wala pang balak makipag-away ang lalaki, nakangiti pa ring pinagmamasdan si Julius Reed. Plip, plop. Ang mga patak ng tubig na bumabagsak mula sa katawan ni Julius Reed ay tumama sa lupa, lalo na't maririnig sa tahimik na bodega. Sinong nagpadala sa iyo? Nagyayelong tono ang kanyang tono habang mariing tinanong niya ang gunman sa pasukan ng bodega. Bahagyang kumunot ang noo ng lalaki, saka tumawa ng malakas, Mr. Reed, I think you might be confused about the situation. It's not for you to interrogate me, but for me to kill you. Whoosh! Hindi na nagsalita pa si Julius Reed, lumukso sa ere ang buong katawan niya, at sa isang kisap mata, narating niya ang tuktok ng bodega. Dagat-tat-tat-tat-tat. Maingat na umatras ang lalaki at hinayla ang gatilyo ng aparato sa kanyang kamay. Klang! 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 Ang mga darts ay tumama sa mga bakal na beam sa tuktok ng bodega, na gumawa ng isang kaluskos na ingay. At si Julius Reed, tulad ng isang multo, ay mabilis na tumakbo sa mga bakal na beam, na dumating sa itaas ng ulo ng lalaki sa isang kisap mata. Basang-basa ng pawis ang mga palad ni Anna Harris sa loob ng metal cabinet. Nakikita lang niya ang ganitong uri ng eksena sa mga pelikula noon, ngunit ngayon ay nasasaksihan ito ng live sa harap ng kanyang mga mata, parang lalabas ang puso ni Anna Harris. Masyadong nakakakilig. Nahirapan siyang iugnay ang Julius Reed na dating nakikipagbiroan at tumatawa sa mga kabataang nauna sa kanya ngayon. Hindi mo magagawang iwasan ang aking mga darts. Nang makitang hindi niya kayang saktan si Julius Reed, gumulong-gulong ang lalaki palabas ng bodega. Kasabay nito, sa panahon ng roll, mabilis niyang inayos ang anggulo ng nakatagong kahon ng sandata sa kanyang kamay, nagpaputok ng isa pang daloy ng apoy. Click! Sa pagharap sa barrage ng darts na lumilipad patungo sa kanya, pinutol ni Julius Reed ang isang piraso ng rebar gamit ang isang kamay at inihagis ito patagilid. Thwack! Bago pa makapag-react ang lalaki, tumpak na ibinaon ng rebar ang kanyang balikat. Sa isang sigaw ng sakit, ang tunog ng darts ay ganap na tumigil.
Muling tumahimik ang hangin, bukod sa naghihirap na pag-iyak ng blonde na lalaki. Ang pagpapadala ng isang hindi propesyonal upang patayin ako, natatakot ako na hindi sila isang kalaban na nagkakahalaga ng aking pansin. Unti-unting naglakad si Julius Reed patungo sa lalaki, hindi mabilis, ngunit may sapat na panggigipit para madamay ang lalaki. Pumunta ka sa impyerno. Tiniis ng lalaki ang sakit sa balikat at sinubukang itutok ang kabilang kamay kay Julius Reed para magpaputok. Whiz! Ngunit bago pa siya makakilos, sinipa ni Julius Reed ang isang maliit na bato, diretsyong nabasag ang palso ng lalaki. His! Hingal na hingal ang lalaki, walang tigil ang panginginig ng kanyang katawan. Ang kanyang tingin kay Julius Reed ay lumipat mula sa paghamak sa takot. Huwag kang lalapit. Napabuga ng hangin ang lalaki at sinubukang itulak paatras ang sarili gamit ang kanyang mga paa, hindi pinapansin ang dugong umaagos mula sa kanyang sugat. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Nilapitan ni Julius Reed ang lalaki at malamig na nagtanong, sino ang nagpadala sa iyo, at ano ang kinalaman ng pagbagsak ng tulay sa iyo? Mahina ang kabilang partido, halatang walang laban sa sarili ko. Kahit na inilagay sa underworld, ang presyo ng naturang Shadow Warrior ay hindi magiging mataas. Magsasalita ako, sasabihin ko ang lahat. Ang lalaki ay ganap na nawala ang pagmamataas na ipinakita niya noon at pansamantalang nagtanong, kung sasabihin ko sa iyo ang lahat, pakakawalan mo ba ako? Puno ng pagmamakaawa at takot ang kanyang mga mata. Sa tingin mo ba nasa posisyon ka na makipag-ayos sa akin ngayon? Napadiin ang paa ni Julius Reed sa kanyang binti, at bigla siyang na-pressure. Basag. Nang marinig ang ingay ng mga bali ng buto, namumula ang mga mata ng lalaki habang walang tigil na nagmamakaawa, magsasalita ako. Magsasalita ako. Mas mabuting magmadali ka. Itinaas ni Julius Reed ang paa mula sa binti ng lalaki. Si Joel Martin yan. Ang humiling sa akin na patayin ka ay si Joel Martin. Binigyan niya ako ng 5 milyon, ang mahalaga ay patay ka na. Napasigaw ang lalaki sa matinding paghihirap. Ano ang kwento tungkol sa bomba sa kotse? Nang marinig ang pangalang Joel Martin, nadama ni Julius Reed na ito ay parehong hindi inaasahan ngunit may perpektong kahulugan. Sa orihinal, dahil kay Stanislaus Potter, pinabayaan niya si Joel Martin. Ngayon tila ang pagiging masyadong mabait ay hindi palaging tamang pagpipilian. Kung talagang si Joel Martin ang gumagawa nito, hindi na ito magiging malaking problema. Imposible para kay Joel Martin na maglagay ng bomba sa ilalim ng kanyang sasakyan nang walang alam si Ovidio Cook tungkol dito. Hindi ko alam ang tungkol dito. Tila naisip ng lalaki na hindi maniniwala si Julius Reed sa kanya at nagmadaling nagpaliwanag, sinabi lang sa akin ni Joel Martin ang lugar na dadaanan mo, at babagsak ang tulay. Kung mamatay ka, maibulsa ko ang 5 milyon para sa wala. Kung sa isang pagkakataon ay nakaligtas ka, at ito ay isang tao. Dito siya biglang tumigil. Magsalita ka, sabi ni Julius Reed sa mabigat na boses. Magsasalita ako. Magsasalita ako. Napalunok ang lalaki, namumutla ang mukha habang binibigkas, kailangan mahuli ng buhay ang lalaki, bali ang dalawang paa at paa, ang babae, magsaya, muna, pagkatapos ay patayin. Ngunit hindi ito ang aking ideya, ang lahat ng ito ay kanyang ideya. Pagkatapos ng gawa, saan kayo nagkikita? Dahil kailangan niyang ibalik ang tao, dapat may nakatalagang lugar. Nasa sirang bodega sa hilagang bahagi ng Gonzales City, ngunit may iilan sa kanyang mga tauhan doon, medyo mahirap hawakan. Ang lalaki ay hindi nang ahas na itago ang kahit kay-titing na detalye. Ngayon, tawagan si Joel Martin at sabihin sa kanya na nagawa mo na. Walang ekspresyong utos ni Julius Reed. Ngayon, masakit. Tiningnan ng lalaki ang kanyang putol na binti at ang kanyang hindi kumikilos na mga braso, ang kanyang noo ay nakakunot sa paghihirap. Tutulungan kita. Yumuko si Julius Reed at hinanap sa dibdib ng lalaki ang telepono, alin ito? Yung nangunguna. Mabilis na kumonekta ang tawag at sinagot kaagad. Kamusta na? Isang nag-aalalang boses mula kay Joel Martin ang nagmula sa kabilang dulo ng telepono. Ako, nasugatan ko ang lalaki, at nahuli ko rin ang babae. Nasa bodega ka pa ba? Dadalhin ko sila sa iyo. Nauutol na sabi ng lalaki. Anong nangyari? Si Joel Martin ay medyo mapagbantay. Nasugatan ako.
Nabali ang isang paa, pero buti na lang mabilis ako sa baril, kung hindi, baka nahulog ako sa drain. Mr. Martin, hindi ka makatarungan. Di ba sabi mo hindi siya ganoon kalakas? Muntik na akong mawalan ng buhay. Malakas na nagmura ang lalaki. Naloko sa kanyang pagmumura, tuluyang nawala ang pag-iingat ni Joel Martin, haha. Buti naman at okay ka. Who knows na ganoon kalaki ang buhay ng batang iyon, hindi siya pinatay ng bomba. Swerte ko na may backup akong plano. Dalhin mo sila dito, at bibigyan kita ng isa pang 3 milyon. Okay, hihintayin kita. Click. Matapos sabihin ang mga katagang ito, ang leeg ng lalaki ay pinilipit at binali ni Julius Reed. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 300, nasira ng pagkubkob ang warehouse. Gusto kong kalimutan mo ang lahat ng narinig at nakita mo ngayon, at huwag kang magbanggit ng kahit ano kay Keller Radcliffe. Kinuha ni Julius Reed ang cellphone ng lalaki at malamig na sinabi, matalino kang tao, dapat alam mo kung ano ang gagawin. Pagkatapos magsalita, nag-dial siya ng numero. Ako, Julius Reed, sino ka ba talaga? Mapapatay si Keller Radcliffe mamaya kasunod mo. Si Anna Harris ay lumabas mula sa bakal na kabinet sa ilang mga punto at ngayon ay nakatingin sa eksena sa pasukan ng bodega. Mapatla ang kanyang mukha, kapwa dahil sa sobrang pagkawala ng dugo at sa pagsaksi sa pagpatay kay Julius Reed ng isang lalaki. Paano magkakaroon ng magandang buhay si Keller Radcliffe sa tabi ng isang walang pagsisisi na mamamatay tao? Kung hindi ka matalik na kaibigan ni Keller Radcliffe, patay ka na. Lumingon si Julius Reed at malamig na tumingin kay Anna Harris, kaya kong protektahan ang sarili kong babae. Hello, sino ta? Sa sandaling ito, isang boses ng lalaki ang nanggaling sa telepono. Aaron Jackson, ako ito. Walang pakialam na sabi ni Julius Reed. Pagkatapos ng lahat, ito ang sentro ng lungsod. Kung iniwan niya ang bangkay dito, baka maging headline ito. Papatayin na niya ngayon si Joel Martin. Ang isang taong nangangahas na magplano ng kanyang pagpatay ay hindi maaaring payag ang mabuhay sa mundong ito. Ang pagkakaroon ng Aaron Jackson na pangasiwaan ang eksena at hindi sinasadyang dalhin si Anna Harris sa ospital ay magiging 2 kahon ng sabay-sabay. Ang mga pinsala sa ilalim ng tubig ay maaaring humantong sa mga impeksyon, ang mga kahihinatnan nito ay hindi maisip. Boss, kailan ka nakabalik sa Gonzales City? Paanong wala akong alam tungkol dito? Natuwa si Aaron Jackson nang marinig ang boses ni Julius Reed, nasaan ka ngayon? May sira-sirang bodega sa tabi ng Danvers Bridge, pumunta dito at itapon ang katawan para sa akin, at dalhin din ang isang babae sa ospital. Pag-uusapan natin ang natitira kapag libre na ako. Nasugatan ba ang hipag? Nang ibabaw sa Tigre, tipunin ang mga kapatid, punta tayo sa Danvers Bridge ngayon. Kung ang hipag mo, tatawagan pa ba kita ngayon? Isang matamis na ngiti ang ibinigay ni Julius Reed, kumuha ka lang ng isang tauhan mo na mag-asikaso sa mga bagay na ito, dumiretso ka sa sirang bodega. Naiintindihan. Sumang-ayon si Aaron Jackson. Pagkatapos ibaba ang tawag, nilinggan ni Julius Reed ang malagim na maputlang si Anna Harris, hindi sasaktan si Keller Radcliffe. Kung darating man ang araw na iyon, sa ibabaw lang ng bangkay ko. Hindi pinansin ang masalimuot na tingin ni Anna Harris, hinubad ni Julius Reed ang mga damit sa katawan ng lalaki, isinuot ito, at pagkatapos ay mabilis na naglaho sa paligid ng gusali ng pabrika. Julius Reed, sino ka ba talaga? Hindi na nakahawak si Anna Harris at nakadapa sa lupa, bakanteng nakatingin sa malayo. Ito ba ang good for nothing, na binanggit ni Keller Radcliffe? Ang manugang, mas parang demonyong mamamatay tao. Ang dahilan kung bakit tinawag ang lugar na sirang bodega ay dito nakatayo ang isang sira-sirang bodega. Sa hilagang bahagi ng bagong distrito ng Gonzales City, nagkaroon ng demolition site, na orihinal na tinatawag na Broken Warehouse Village. Matapos makuha ng mga developer ang lupa at magbayad para sa relokasyon, umalis ang lahat ng mga taga-nayon. Ang natira na lang ay mga sirang bahay. Sa sandaling ito, nakaupo si Joel Martin sa isang upuan, nagpapantasya kung paano pahirapan si Julius Reed. Young Master, paano natin haharapin ang bastard na ito mamaya? Isang binata sa likod niya ang nakangisi ng masama. Hey,
Ang lakas ng loob na nakawin ang babae ko at sampelan ako sa harap ng napakaraming tao. Julius Reed, hindi mo akalain na magkakaroon ka ng ganitong araw sa kamay ni Young Master Martin. Bakas sa mukha ni Joel Martin ang isang mabangis na ngiti habang mahigpit na nakahawak sa armrests ng upuan, and Anna Harris that bitch. I'll execute her today. Kahit gaano ako kabait sa kanya, nagkunwari siyang hindi nakikita. This time I'll drug her, let her get loose. Hey, maaari mo bang ibahagi sa amin ang mga samsam? Eksakto. Pagkatapos ng iyong master, hayaan na rin natin. Huwag kang mag-alala. Dapat alam ng isang babaeng ganyan kung ano ang pakiramdam kapag kasama ang sinumang lalaki. Sa pag-iisip kung ano ang susunod na mangyayari, nakaramdam lang ng matinding pananabik si Joel Martin. Kapag dinala rito si Julius Reed, siguraduhing pahirapan mo siya ng mabuti. Isa pa, wala na ba siyang asawa? Kinidnap mo na ba siya? Rest assured, mahusay ang mga pinadala, at narinig ko na ang babae niya ay isang babaeng CEO, napakagwapo. Ang binata sa likod ni Joel Martin ay ngumisi ng nakakaloko, mag-e-enjoy ba ang young master sa isang dragon at 2 phoenix, mamaya? Haha, Julius Reed, gusto kong panoorin mo ng sarili mong mga mata kung paano nasakop ng young master na ito ang babae mo. Tuwang-tuwa si Joel Martin na marinig ang mga salita ng kanyang empleyado. Ang ipinadala upang pumatay kay Julius Reed ay isang shadow warrior, na ipinakilala ng isang master na kilala niya, na may maliit na reputasyon sa underworld. Sa tuwing naiisip niya ang master na ito na kilala niya, hindi niya maiwasang humanga sa kanya hanggang sa yumoko siya ng tuluyan. Samantala, si Julius Reed ay nagmamaneho ng napakabilis, na nagmamadali patungo sa sirang bodega. Sa likod niya, si Aaron Jackson, na may kasamang 12 itim na limousine, ay mahigpit na sumusunod. Sa kalagitnaan ng kalsada, biglang tumunog ang telepono ni Ovidio Cook. Mr. Reed, narinig ko na ikaw, ayos ka lang, hindi ba? Kahit sa malayong ito, mararamdaman ng isa ang kaba ni Ovidio Cook, pawis na pawis. May nagsasabi na kayo ay mabuti para sa wala. Ang mga salitang iyon lang ang binigkas ni Julius Reed bago muling tumutok sa pagmamaneho. Naiintindihan ko, basta ligtas ka, mabuti iyon. Dahil sa kanyang kaba, medyo namamaos ang boses ni Ovidio Cook, sa loob ng 1 oras, bibigyan kita ng agarang tugon. Nabatid na ang departamento sa ilalim ng utos ni Bain Cook ay may pinakamataas na kakayahan sa counter-surveillance, na sinusubaybayan ng buong gusali araw-araw. Ang katotohanan na nalaman nila na si Atlas Leopold ang naglabas ng video mga taon na ang nakakaraan ay nagsalita ng mga dami ng kanilang mga kakayahan. Ngunit ito ay sa isang lugar na puno ng talento na nang marinig ni Ovidio Cook mula kay Aaron Jackson na ang tulay na tinatahak ni Julius Reed ay gumuho, siya ay bumagsak sa lupa sa gulat. Pagkababa ng telepono, agad niyang inayos ang investigasyon. Ang convoy ay tumakbo sa labas at dumiretso sa sirang bodega. Young Master, nandito na ang sasakyan. Isang binata, na sumilip sa bintana ng isang brick house, nakakita ng isang itim na limousine na paparating. Saan? Tuwang-tuwang bumangon si Joel Martin, pinagsalikop ang kanyang mga kamay, Julius Reed, ngayon ay ipapakita ko sa iyo kung paano ako makitungo sa iyo. Pumulot siya ng bakal sa lupa at mabilis na pinalabas ng bahay ang kanyang mga empleyado. Young Master Martin, matagal nang hindi nagkita. Dahan-daang bumukas ang pinto ng sasakyan, ngunit sa halip na ang blonde na shadow warrior, si Julius Reed ang lumabas. Anong nangyayari? Mahigpit na hinawakan ni Joel Martin ang bakal, tinitigan ng mabuti ang limousine, ngunit hindi niya nakita ang taong pinadala niya. Bago pa siya makapag-react, isang 2 pang itim na limousine ang nagmaneho papunta sa courtyard, ganap na nakapalibot sa lugar. Bumaba mula sa mga sasakyan ang mga lalaking nakasuot ng itim na suit, bawat isa ay may hawak na sandata sa kanilang mga kamay. Sino ka? Itinutok ni Joel Martin ang kanyang bakal na pamalo kay Aaron Jackson at sa iba pa. Ang iyong mga pumatay. Sa kalsada, si Aaron Jackson ay naimbestigahan ng mabuti ang bagay at nagngangalit sa galit. Nangangahulugan ang pangahas na gumawa ng hakbang sa kanyang amo na iisa lang ang daan palabas, ang kamatayan. Haha, sa tingin mo kaya mo? Sa pagharap sa pagkubkob, hindi nagpakita ng anumang bakas ng takot si Joel Martin, sa halip,
Tumawa siya ng hindi mapigilan, Mr. Leocadia, please make your move. Pagkatapos niyang sabihin ang mga salitang iyon, isang matandang lalaki na nakasuot ng itim na Chinese tunic suit ay humakbang pasulong mula sa kanyang likuran. Ang Leocadia Winters ng Pendletoni Mountain, sa iyong serbisyo. Hinarap ng matanda ang 40 o 50 tao sa kanyang harapan, bahagyang nakadikip ang kanyang mga kamay sa kanyang harapan bilang pagbati.